Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang i-shout out ang mga miyembro ng ating channel. Salamat mga boss. Isinilang ang bata sa isang pamilya na walang awa. Sa mismong sandali ng kanyang kapanganakan, itinapon siya ng sariling ama sa ilog, at walang sino man ang nang-ahas na sumaklolo kahit pa desperado siyang kumakapit sa buhay. Para sa pamilya ng Baskerville, ito ay hindi krimen kundi isang banal na pagsubok. Tuwing may isinisilang na sanggol, inihahagis ito sa tinatawag na Cradle of Swords sa loob ng Nightmare Forest. Kailangang maglakad ang bata sa landas na puno ng mga espada hanggang makarating sa kabilang pampang, kung saan naghihintay ang paggising ng kapangyarihan ng ilog Styx. Sa nakaraang buhay, ang batang ito ang naging pinakamalakas na hound ng pamilya. Siya ang nag-iisang hamarang at tumalo sa pananalaki ng lahing demonyo. Subalit sa sandaling bumalik siya dala ang tagumpay at inaasahang parangal, ang mismong ama niya ang nagpadala sa kanya sa patibong ng kamatayan. Ang dahilan ay malinaw, ang kanyang lakas ay nagiging banta sa kapangyarihan ng ama, at taglay niya ang mga lihim na hindi kailanman dapat malaman ng isang anak. Sa huli, siya ay pinaratangang kasabwat ng mga demonyo at pinatay sa gitna ng kasaganaan ng pamilya. Ngayon, siya ay muling isinilang. Mula sa sandaling muling bumukas ang kanyang kamalayan, ang paghihiganti ang tanging laman ng kanyang isipan. Kahit nasa yugto pa lamang ng pagiging sanggol, may pagkakataon na siyang mauna sa pag-angkin ng lakas. May alamat tungkol sa ilog Styx na nagsasabing ang mga batang nalulubog dito ay nagkakaroon ng katawang kasing tibay ng bakal. Sa nakaraang buhay, bilang isang bastard, hindi niya natamo ang biyayang ito dahil sa pang-aapi ng kanyang mga kapatid. Sa pagkakataong ito, siya ang unang makarating at sasakupin niya ang buong kapangyarihang inilalaan ng ilog para sa kanya. Habang binabalot ng tubig ng Styx ang kanyang sugatang katawan, wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, malinaw niyang nadama ang tuloy-tuloy na pag-agos ng lakas papasok sa kanyang laman at buto. Ilang minutong lamang pa lamang sa iba ay nagdulot na ng napakalaking pagbabago. Upang mas mapabilis ang pagsipsip ng kapangyarihan, nilunok niya mismo ang tubig ng ilog. Kahit halos malunod na, basta't nananatili ang kanyang kamalayan, hindi siya aahon. Mabilis na lumipas ang 7 minuto. Sa pampang, lumitaw ang isang mapanlinlang na ngiti sa mukha ng kanyang ama. Para bang nakikita nito ang sariling refleksyon sa bata. Gayunman, nagsimulang mabahala ang mga tagapaglingkod sa paligid, nangangamba na tuluyan ng malunod ang sanggol. Pinakiusapan nila ang kanilang Panginoon na agad na iahon ang bata. Noon lamang napagtanto ng ama na hindi niya maaaring isakripisyo ang isang henyo na minsan lamang isinisilang sa isang siglo. Kaya't iniutos nitong iahon na ang bata. Nang hindi agad tumugon, siya mismo ang umabot at humila rito palabas ng ilog. Muling lumitaw ang isang masamang ngiti sa mukha ng ama. Sa kanyang isip, nakita niya ang isang bata na hindi lamang nilubog sa Styx kundi nilamon pa ito. Isang batang may ngipin na agad na handang kumagit. Nakita niya ang pagsilang ng isa pang bersyon ng kanyang sarili. Subalit ang tunay na layunin ng batang ito ay hindi maging tulad niya. Ang layunin niya ay wasakin ang sariling pamilya gamit ang sarili niyang mga kamay at tuluyang burahin ang pangalang Baskerville sa kasaysayan. Nang magising muli ang bata, siya ay nasa nursery na. Hindi niya alam na may dahan-daang paparating na panganib. Isang katulong ang lumapit at tahimik na inilapag ang isang bol sa kanyang kama bago tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan niya ito, kusa itong bumukas at dalawang makamandag na ahas na may dugong pulang mga bibig ang gumapang palabas. Maliwanag na may nainggit sa kanyang talento at nais siyang patayin bago pa man siya lumaki. Ngunit ang buhay niya ay hindi pag-aari ng tadhana. Hindi siya basta-basta babagsak nang hindi natutupad ang kanyang paghihiganti. Sa harap ng mabilis na pagsalakay ng dalawang ahas, wala siyang naramdamang takot. Hinawakan niya ang kanilang pinakamahinang bahagi at gamit ang lakas na nakuha mula sa Styx, pinunit ang kanilang mga katawan na parang piraso ng tuyong pagkain. Sumapit ang umaga, at ang mga tagapaglingkod na dumating upang kunin ang inaakalang bangkay ay namangha. Hindi lamang siya buhay, kundi wala man lang bakas ng sugat, habang ang mga labi ng mga ahas ay nakakalat sa paligid niya. Mula sa araw na yon, lahat ng mga tagapag-alaga sa nursery ay pinatay. Kung sino ang nag-utos nito ay nanatiling lihim. Tanging ang batang hound na hindi pa ganap na lumalaki ang nakakaalam ng katotohanan. Lumipas ang 8 taon sa isang iglap, at nagsimula ang kanyang yugto ng pag-aaral.
Bagamat naranasan na niya ang lahat ng ito noon, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang bigat nang marinig na ang kasanayan ng kanyang ama sa espada ay umabot na sa antas ng Swordmaster sa panahong ito. Kinailangan niyang ibalik ang lakas ng kanyang nakaraang buhay bago sumapit ang seremonya ng pagiging ganap na adulto. Matapos ang binyag ng Styx, hindi lamang naging matibay ang kanyang katawan kundi umangat din ang kanyang talino sa antas na lampas pa sa pinakamaunlad na panahon ni Einstein. Dahil sa nagawa niyang talunin ang dalawang makamandag na ahas sa mismong araw ng kanyang kapanganakan, itinuring siyang halimaw sa loob ng pamilya. Sa kanyang paligid, naroon ang 3 batang lalaking dilaw ang buhok na matagal nang umaapi sa kanya. Sa tuwing matatapos ang klase, binubugbog siya ng mga ito at tinatawag ang kanilang sarili bilang kanyang mga nakatatandang kapatid. Ayon sa kanyang alaala, sila ang lalaking magiging kilala bilang Baskerville Trident sa hinaharap, at malaki ang papel nila sa kanyang kamatayan. Sila ang nagbigay ng maling paratang na siya ay kasabwat ng mga demonyo. Upang matiyak na hindi na sila makikialam sa kanyang landas pagdating ng 10 taon, napagtanto niyang hindi na maaaring ipagpatuloy ang ganitong kalagayan. Sa sandaling yun, naglabas ng kutsilyo si Hyboro at itinuro ito sa kanya, nais subukin ang 7 minutong pananatili niya sa Styx. Tinawag nito si Lowborough, na agad tinakpan ang kanyang bibig at ilong. Ipinahayag nila na kung makakatagal siya ng 3 minuto, siya ay pakakawalan. Sa murang edad, lumitaw ang tunay na bangis ng mga bata. Nagpanggap siyang susunod sa kanilang laro. Patuloy silang nagyayabang, hindi naniniwalang kayang pigilin ng isang tao ang hininga ng ganoon katagal. Lumipas ang 3 minuto, at unti-unting nabalot ng kaba ang kanilang mga mukha. Pagdating ng ika-10 minuto, saka lamang nila napagtanto na mali ang kanilang piniling kalaban. Nang magpasya na silang bitawan siya, hindi niya hinayaang matapos ang lahat ng ganoon na lamang. Kinagat niya at pinutol ang daliri ni Lowborough, at sa pamamagitan nito ay nag-iwan ng babala sa 2 pa. Sa araw na yon, may kailangang mawala sa kanilang katawan, sapagkat kung hindi, wala silang haharapin kundi kapahamakan. Agad na nag-alab ang galit ni Hyboro. Mahigpit niyang hinawakan ng kutsilyo at walang pag-aatubiling sumugod. Sa halip na umiwas, nanatiling nakatayo ang bata at hinayaan siyang maranasan ang katawang bakal na ipinagkaloob ng ilog Styx. Hinawakan niya ang kamay ni Hyboro at mariing hinarap ito, saka nagpakawala ng isang mabigat na suntok sa mukha ng kalaban. Sa pagkakita nito, nagtangka si Middleborough na gumanti para sa kanyang mga kapatid, ngunit bago pa man siya makagalaw, sinalubong na siya ng mabilis na paghampas ng paa at bumagsak sa lupa. Nang makita niyang wala nang kakayahang lumaban ang 3, dinampot niya ang kutsilyo at inihagis ito sa harap nila. Ipinahiwatig niya na magbibigay siya ng pagkakataon sa isa sa kanila na makaalis, at sila na ang baalang magpasya kung sino yun. Nagtinginan ang 3 bago tuluyang sumiklab ang isang marahas at walang awang sagupaan sa pagitan nila. Hindi malinaw ang lahat ng nangyari sa mga sumunod na sandali, ngunit tiyak na mula noon, ang tinaguriang Baskerville Trident ay hindi na muling mabubuo. Hindi naglaon, iniulat ng punong Katie wala ang pangyayari kay Hugo. Sa simula, balak lamang nitong ipabatid na nakuha ng bata ang unang pwesto sa lahat ng pagsusulit na pasulat. Gayunman, nang mabanggit ang nalalapit na praktikal na pagsusulit sa loob ng 5 araw, napilitan itong isama ang alitan sa pagitan ng bata at ng iba pang batang Panginoon. Bagamat nabigyan ng lunas ang 3 sugatan at tuluyang gumaling ang kanilang mga katawan, malubha namang naapektuhan ang kanilang diwa. Mula noon, tahimik na sila tuwing nagkakasalubong, at ang dati nilang mapagmataas na asal ay napalitan ng pagkaduwag. Lubhang nagulat si Hugo sa ipinakitang kakayahan ng bata na walang kahirap-hirap na talunin ang 3. Agad niya itong ipinatawag at inusisa kung tuluyan niyang napinsala ang magkakapatid. Kinumpirma ng bata na nakatanggap naman ang mga yon ng sapat na gamutan matapos ang insidente. Noong una, malaki ang inaasahan ng ama sa 3 magkakapatid dahil sa tuwing magkakasama sila ay walang kapantay ang kanilang pisikal na lakas sa hanay nila. Subalit ngayon, ganap ng wasak ang ugnayan ng 3. Ipinahayag ng ama na mali ang nagawa ng bata, at bago pa man ito dumating, nauna nang humarap ang 3 magkakapatid at nagpakitang handa silang magpatawad. Sa sandaling yon, nagdilim ang mukha ng bata. Ang katotohanang madali niyang naduraj ang mga ito gamit ang sariling lakas ay patunay lamang na mas malakas siya. Ang pagpapatawad ay isa lamang dahilan ng mahihina na walang kakayahang gumanti.
Ikinasiya ng ama ang naging tugon, sapagkat sa pamilyang Baskerville, ang lakas ang tunay na iginagalang. Bilang gantimpala, iniutos ng ama sa punong katiwala na dalhin ang bata sa imbakan ng merienda upang pumili ng nais niyang pagkain. Bago siya umalis, pinaalalahanan pa siyang huwag magpatalo sa mga kapatid sa tuwirang linya sa darating na praktikal na pagsusulit. Tumugon ang bata ng may paggalang, subalit sa kanyang isipan, malinaw na hindi kailanman kabilang sa posibilidad ang pagkatalo. Nagbago ang tagpo at narating nila ang bodega ng pagkain. Nang marinig na tsokolate ang nais ng bata, agad na inutusan ng katiwala ang kusinero na maghanda ng pinakamainam na uri. Gayunman, ang sumunod na hiling ng bata ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Hindi niya nais ang tapos ng tsokolate, kundi ang hilaw na butil ng kakao, at kailangan itong maging pinakamatapang at mapait na uri. Hindi pa nila naririnig ang ganoong paraan ng pagkonsumo, ngunit sinunod pa rin ng kusinero ang utos at nagdala ng pinakamasangsang na blood beans. Ang iisang butil nito ay kayang makalikha ng 100 litrong tsokolate. Nang malasahan niya ang isa, halos hindi ito makain sa tindi ng pait, isang bagay na hindi kayang lunukin ng karaniwang tao. Hindi ito para kainin, kundi gagamitin bilang tulong sa pangangaso ng mga halimaw sa praktikal na pagsusulit pagkalipas ng 5 araw. Ang magaganap sa araw na iyon ay magiging isang kaganapang hindi pa nasasaksihan sa kasaysayan ng Baskerville. Dumating ang araw ng praktikal na pagsusulit, at si Paviov Van Baskerville ang tumayong punong instruktor. Ipinaliwanag niya na simple lamang ang pagsusulit, manatili sa Red Black Mountain sa loob ng 1 buwan at manghuli ng malalakas na halimaw. Bawat isa ay magsisimula sa 10 puntos para sa kaligtasan, at ang kamatayan ay katumbas ng wala. Ang makakakuha ng badge ng ibang mag-aaral ay magkakaroon ng dagdag na puntos. Binigyang diin din ni Paviov ang mga ipinagbabawal na lugar at pinayuhang manatili lamang sa itinakdang sona kung saan kontrolado na ang mga halimaw. Sa pagpatunog ng kampanang hawak niya, opisyal na nagsimula ang pagsusulit. Dala ang mga alaala ng nakaraang buhay, alam ng bata kung saan matatagpuan ang pinakaangkop na lupain. Hindi nagtagal, may ilang mag-aaral ang nagsimulang magbalak laban sa sariling mga kapatid, walang kamalay-malay na binabantayan sila ng mga Guardian Knight upang mabawasan ang bilang ng mamamatay. Ang sinumang pumatay ng inosente ay mawawala ng puntos kahit pa makuha ang badge ng iba. Samantala, isang Guardian Knight ang sumunod sa bata hanggang sa gilid ng sona, halos 100 metro lamang ang layo mula sa ipinagbabawal na lugar. Ninais nitong masaksihan ang tunay na lakas ng isang henyo, subalit habang ang iba ay abala sa pangangaso gamit ang kanilang mga espada, ang bata ay nakahiga lamang sa lilim at tila nagpapabeya. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang instruktor kung bakit pa siya naroon. Hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay isang panlilinlang lamang. Matapos siyang obserbahan sa loob ng 1 linggo at walang makitang kakaiba, nagpa siya ang instruktor na umalis muna at magulat ng sitwasyon. Sa sandaling nawala ang sagabal, agad na kumuha ang bata ng ilang butil ng kakao at inihagis ang mga ito sa apoy. Sa nakaraang buhay, ipinaalam ng kanyang mga tauhan na ang kakao ay kayang tabunan ang amoy ng dugo ng karne, at ang blood beans ang pinaka-epektibo. Matapos maglatag ng daan-daang patibong sa paligid, opisyal nang nagsimula ang pangangaso. Pumasok siya sa ipinagbabawal na lugar ng Red Black Mountain. Ang amoy ng nasusunog na kahoy mula sa mga sanga sa paligid ang nagsabi sa kanya na naroon na ang hinahanap niya. Sa sandaling yun, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita niya sa lupa ang isang bante ng kusang nag-aapoy na dumi. Ang tanging halimaw na kayang lumikha ng ganoong kusang nag-aapoy na dumi ay ang Hellhound, isang nilalang na may antas ng panganib na bidagdag. Sa harap ng ganitong nakakatakot na kaaway, malinaw sa kanyang alaala na kahit noong nakaraang buhay niya, sa edad na 18, hindi niya ito kayang talunin ng mag-isa. Ngunit ngayon, sa edad na 8 pa lamang, wala siyang naramdamang takot. Alam niya ang 3 kahinaan ng Hellhound, at sapat na yon upang baligtarin ang sitwasyon. Ang unang kahinaan ay ang paraan ng pag-atake nito. Ang Hellhound ay tuwirang sumusugod at hindi marunong magmaniobra. Hanggat mahusay ang pag-iwas, maaari nitong maubos ang lakas ng halimaw. Ang ikalawang kahinaan ay tubig. Kumuha siya ng isang bote at ibinuhos ang laman nito sa lupa. Anuman ang lalim, basta may tubig, iiwas ang Hellhound kapag nakita ito. Dahil dito, malaki ang nabawas sa galaw ng halimaw.
Ang huling kahinaan, at siya ring pinakanakamamatay, ay ang katotohanang para sa lahat ng asong uri ng nilalang, ang tsokolate ay isang lason. Kapag nakapasok ito sa katawan ng hellhound, sapat nang maghintay hanggang gumana ang epekto. Isang blood bean pa lamang ay kayang lumikha ng 100 litrong tsokolate. Gayunman, may natatanging istruktura ang katawan ng hellhound. Ang matitigas nitong tadyang ay laging nagpoprotekta sa puso. Dahil dito, ang tanging paraan upang tuluyan itong mapatay ay ang atakihin ang ibabang bahagi ng katawan at putulin ang mga bato nito. Sa sandaling mahugat niya ang espada mula sa bangkay ng hellhound, nakita niyang may bughaw na enerhiyang dahan-daang umaangat mula rito. Ito ang enerhiyang nakukuha matapos pumatay ng halimaw, isang lakas na lalong nagpapalakas sa katawan. Sa bilis ng pag-usad na ito, ang muling pagbawi ng lakas ng kanyang nakaraang buhay bago ang seremonya ng pagiging ganap na adulto ay hindi na lamang isang panaginip. Sa edad na 8, natalo na niya ang isang hellhound na may antas na bidagdag. Dahil dito, halos tiyak na ang unang pwesto niya sa praktikal na pagsusulit. Maging ang gantimpalang hihilingin niya ay napagpasyahan na niya. Ngunit sa sandaling yun, 4 pang hellhound ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Agad niyang hinampas ang espada at pinugot ang ulo ng naunang hellhound, isang malinaw na babala sa iba. Matapos ang kilos na yon, nagpakita ng takot ang 4 na halimaw at ibinaba pa ang kanilang mga ulo. Doon niya napagtanto na may mali. Ang mga hellhound ay likas na mapagmataas. Imposibleng magpakita sila ng ganoong asal sa harap ng isang 8 taong gulang. Mabilis siyang lumingon at itinuon ang paningin sa likuran. Doon niya nakita ang isang asong may 3 ulo, naglalabas ng malaimpyernong aura. Isa itong Cerberus. Nabalot siya ng pagkalito, sapagkat ang isang Cerberus na may antas na A dagdag ay dapat naninirahan sa ikapitong gulod, hindi sa lugar na iyon. Ngunit agad niyang napansin na sugatan ito. Maraming palaso ang nakabaon sa katawan nito, at may iba pang bakas ng labanan. Alam niyang sa kabilang panig ng bundok ay teritoryo ng isang tribong barbaro. Doon niya napagtanto na ang Cerberus ay tumakas hanggang dito dahil hinahabol. Sa sandaling yun, pinakalma niya ang sarili at inisip na kung magagawa niyang patayin ang Cerberus na ito, isa na naman siyang hakbang palapit sa muling pagkamit ng lakas ng kanyang nakaraang buhay. Tinipon niya ang kanyang tapang at siya ang unang sumugod. Nang tumama ang kanyang espada sa isa sa mga ulo ng Cerberus, bigla itong gumanti mula sa tagiliran sa bilis ng kidlat. Mabuti na lamang at hindi pa humihina ang kanyang reaksyon mula sa nakaraang buhay, kaya naisalag niya ang espada at napigilan ang mabangis na atake. Maliwanag na kahit sugatan, hindi gaanong nabawasan ang lakas ng halimaw. Noon, sa nakaraang buhay, madali niyang dinudurog ang isang Cerberus, at naniwala siyang magagawa rin niya iyon ngayon. Ngunit sa mismong sandaling yun, kinagat ng Cerberus ang kanyang espada at winasak ito. Sa isang iglap ng pagkabigla, tinangay siya ng napakalakas na paghampas ng paa at tumilapon ang kanyang katawan. Doon niya tunay na naranasan ang agwat ng lakas. Sa kasalukuyan niyang katawan na 8 taong gulang pa lamang, napakaaga pa upang hamanin ng isang Cerberus. Kahit may katawang bakal na ibinigay ng Styx, halos maduraj ang kanyang mga laman loob matapos ang pag-atake, at tuluyan siyang nawala ng malay. Hindi nagtagal, nagising siyang muli at nakita ang Cerberus na papalapit. Ramdam niya ang matinding sakit sa kaliwang braso mula sa naunang hampas. Nang silipin niya ito, ikinagulat niyang hindi pala ito naputol. Habang iniisip niya kung bakit iyon lamang ang tinamo niyang sugat, biglang binuka ng Cerberus ang bibig at sumugod. Agad siyang nagising sa kanyang pag-iisip at mabilis na umiwas. Kung hindi, ang sinapit niya ay magiging katulad ng malaking punong nasa likuran, na pinaira-piraso ng kagat ng halimaw. Tumakbo siya patungo sa bakal na bakod sa unahan. Kapag nalampasan niya yon, lalabas na siya sa ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling makarating siya sa lugar na dati niyang pahingahan, mayroon na siyang paraan upang talunin ang Cerberus. Matagal na niyang inihanda roon ang perpektong patibong. Hindi nagtagal, namataan niya ang kinaroroonan nito. Buong bilis siyang tumakbo habang walang tigil na hinahabol ng Cerberus. Nang marating niya ang unang patibong, tumapak siya at tumalon palampes. Sa sandaling yun, ilang milimetro na lamang ang layo ng dagwang bibig ng halimaw sa kanya. Pagbagsak niya sa lupa, tumapak ang Cerberus sa eksaktong lugar at na-activate ang patibong.
Hindi mabilang na matutulis na talam ang bumulusok paitaas at tumusok sa katawan nito. Di naglaon, nagsimulang umepekto ang tubig na hinaluan ng blood bean na inilagay niya. Ang dalawang ulo sa gilid ang unang nalasan at namatay. Maliwanag na ang ulo sa gitna ang siyang sumusuporta sa buong katawan. Hinawakan niya ang isang sibat at pinukas ang kanyang mahika rito, sa kanya ito inihagis sa napakabilis na bilis. Nang tumama ang sibat, naglabas ng galit na ungol ang Cerberus. Habang papalapit siya, tahimik niyang binibilang ang kanyang mga hakbang. 7 hakbang lamang ang lumipas bago tuluyang bumagsak ang halimaw, tuluyang namatay dahil sa lason. Tila totoo nga ang alamat ng 7 hakbang na ahas, kapag nakagat, 7 hakbang lamang ang layo ng kamatayan. Matapos masipsip ang enerhiya ng Cerberus, nagpasya siyang magtungo sa isang tiyak na lugar. Ang Cerberus ay tagapagbantay ng teritoryo, kaya tiyak na may piitan o dungeon itong binabantayan sa malapit. Maaaring may mga halimaw sa loob na mahirap talunin, ngunit walang duda na iyon ay isang misteryosong lugar na puno ng bihirang mga kayamanan. Kinuha niya ang dumi ng Cerberus at ipinahid sa kanyang katawan upang takpan ang sariling amoy at maiwasan ang mga biglaang pag-atake ng iba pang halimaw. Pagkatapos nito, sinundan niya ang orihinal na dinaanan ng Cerberus at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang nakatagong dungeon sa kailaliman ng lugar. Hindi lamang ang hangin ng puno ng amoy ng kamatayan, maging ang lupa ay nahaluan ng kakaibang enerhiyang mahikal. Malinaw na ang dungeon na ito ay hindi pa tuluyang natutuklasan o napapasok ng iba. Dahil dito, tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang at tuluyang pumasok sa yungib, handang harapin ang alinmang panganib o kayamanang maaaring naghihintay sa loob. Pagpasok sa madilim na kuweba, tumambad sa kanyang paningin ang nagkalat na mapupulang mineral. Ipinahiwatig nito na ang lugar ay tiyak na may kaugnayan sa Red Owl Mountain. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang sinag ng nakakasilaw na liwanag ang bumulusok mula sa kailaliman ng kuweba. Agad niyang natukoy na naroon ang sentro ng dungeon. Gaya ng kanyang inaasahan, may isang kumikislap na pulang hiyas na naglalabas ng malakas na enerhiyang mahikal. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang kalansay na nakahandusay sa lupa. Dinampot niya ang liham na nasa tabi nito at napagtanto na ang may-ari ay isa ring kasapi ng pamilyang Baskerville. Ang liham ay isinulat upang balaan ang mga susunod na salinlahi na huwag ulitin ang pagkakamaling kanyang nagawa. Isinalaysay doon na minsan siyang nangaso kasama ang kanyang kapatid at hindi sinasadyang natuklasan ang isang tila walang hanggang bangin na kalaunan ay napag-alamang isang dungeon na may taglay na kayamanan. Napatay nila ang lahat ng halimaw na nagbabantay rito, subalit inabot sila ng 3 taon bago maintindihan ang mahiwagang palaisipan ng kayamanan. Ang palaisipan ay nagsasaad na sa pagpasok ay iisa, sa loob ay nagiging 2, at sa paglabas ay muli lamang isa. Ang kanilang naging paliwanag ay nakabatay sa katotohanang sila ay magkaparehong kambal. Sa sinapupunan ng kanilang ina, sila ay itinuturing na iisa. Sa pagpasok sa dungeon, sila ay 2. Ngunit upang makalabas bilang isa, kailangan nilang magpatayan. Sa huli, pinatay niya ang sariling kapatid at nanalo, subalit ang pulang hiyas ay hindi pa rin nagbago. Dahil hindi niya matanggap ang katotohanan, iniwan niya ang kayamanan at piniling mamuhay ng mag-isa sa kabundukan. Buo ang paniniwala niyang ang dungeon ay likha ng mga demonyo upang libakin ang sangkatauhan. Matapos basahin ang liham, nanatili siyang tahimik. Kung totoo ang isinulat, tila imposible niyang malutas ang palaisipan dahil wala siyang kapatid. Subalit agad niyang tinanggihan ang ganitong kaisipan. Walang dungeon na hindi kayang masakop. Sa sandaling yun, ang matinding pagkakaiba ng liwanag at dilim sa loob ng kuweba ang nagbigay sa kanya ng sagot. Doon niya naunawaan kung bakit ang unang bahagi ng yungib ay napakadilim. Ang sagot sa palaisipan ay anino. Agad niyang hinampes ang pulang hiyas at winasak ito. Mula rito ay lumitaw ang isang bagay na tanging sa mga alamat lamang nababanggit, ang Beelzebub. Ayon sa mga kwento, ito ay isang demon sword na hinubog mula sa katawan ng isang sakim na mahiwagang langaw. Matagal itong itinuring na kathang-isip lamang hanggang sa matagpuan ito ng lahing demonyo, at doon napagtanto ng mundo na isang malaking krisis ang paparating. Sa buhay na ito, siya ang unang nakahanap sa Beelzebub, at dahil dito ay lubos na mababawasan ang lakas ng mga demonyo sa hinaharap. Bigla itong nag-anyong enerhiya at damaloy papasok sa kanyang kanang kamay.
Hindi nagtagal, nagsimulang mabuo muli ang espada mula sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling yun, hindi na niya masukat kung gaano kalaki ang magiging lakas niya sa buhay na ito. Gayunman, hindi nagtagal ang kanyang pagkamangha, sapagkat isang matinding gutom ang biglang gumulo sa kanyang isipan. Napagtanto niyang marahil ito ang epekto ng Beelzebub, sapagkat mahigit 100 taon itong hindi nakakakain sa loob ng dungeon. Paglabas niya ng kuweba, ginabayan siya ng Beelzebub patungo sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal, natagpuan nito ang Hellhound na kanyang napatay noon. Agad na bumaon ang espada sa katawan ng halimaw, at habang sinisipsip nito ang lakas, unti-unting nawala ang pagkahilo na kanyang nararamdaman. Matapos ang pagsipsip, nakamit niya ang kakayahan ng Hellhound na hemorrhage, isang kasanayang nagpapadaloy ng dugo ng kalaban kahit sa pinakamaliit na sugat. Dalawa pa ang natitirang bakanteng puwang para sa mga kasanayan. Doon niya napagtanto na likas na kakayahan ng Beelzebub ang sumipsip ng mga kasanayan ng kalaban at ariin ang mga ito. Hindi naglaon, ibinaling ng sakim na espada ang atensyon nito sa Cerberus. Ang ikinabahala niya ay hindi ang posibilidad na makakuha ng walang silbing kakayahan, kundi ang katotohanang nais niyang gamitin ang tagumpay laban sa isang dagdag na halimaw upang masiguro ang unang pwesto sa pagsusulit sa labanan. Matapos mabusog ang Beelzebub, nakuha niya ang kasanayan ng Cerberus na burn injury. Ngunit ang higit na nakakuha ng kanyang pansin ay ang F-level na high-speed regeneration sa ikatlong puwang. Noon niya naalala na nang bumagsak ang Cerberus, nadaganan nito ang isang F-level na sewer rat. Sa sandaling yun, napagtanto niya ang perpektong kombinasyon ng kanyang katawang bakal at mabilis na pagbabagong lakas. Mabilis na lumipas ang isang buwan at nalalapit na ang pagtatapos ng praktikal na pagsusulit. Halos walang nasawi, at ang bawat mag-aaral ay nakapangaso ng iba't ibang halimaw na nasa antas si pababa. Bilang gantimpala, lahat sila ay tatanggap ng katumbas na kagamitan. Gayunman, ang dambuhalang halimaw na napatay ng isang batang hound ay lubos na ikinagulat ng lahat ng Baskerville na naroon. Hindi nagtagal, ang balitang ito ay umabot sa pinuno ng pamilya. Isang 8 taong gulang na bata, na nagsisimula pa lamang, ang nakapatay ng halimaw na hindi kayang talunin ng 3 adulto. Isa itong pangyayaring kayang baguhin ang kasaysayan ng pamilya. Muling ipinatawag siya ng kanyang ama at tinanong kung paano niya napatay ang Cerberus. Buo ang kumpiyansa niyang ipinaliwanag na para sa mga nilalang na aso ang tsokolate ang pinakanakamamatay na lason, at ang pinakamataas na konsentrasyon ng blood beans ay sapat upang agad na pumatay ng Cerberus. Matapos marinig ito, wala nang alinlangan ng ama at nagpas siyang tuparin ang isa sa kanyang mga kahilingan. Sa wakas, tila dumating na ang pagkakataon upang makuha niya ang lahat ng kanyang ninanais. Hiniling niya ang pahintulot na makapasok sa 10,000 Epistle Library. Handa na rin siya sa pagtanggi, sapagkat ang kanyang katayuan ay hindi tuwirang tagapagmana kundi isang anak sa labas. Sa buong kasaysayan ng pamilya, hindi kailanman pinahintulutan ng ganitong kahilingan. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi lamang siya hindi tinanggihan ng ama, kundi inirekomenda pa nito ang mga aklat ukol sa Sixth Sword Technique. Sa sandaling yun, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ang muling pagsilang ba ay tunay na kayang baguhin ang pagkatao ng isang tao. Sa nakaraang buhay, ang isang anak sa labas ay hanggang Fourth Sword Technique lamang ang maaaring linangin. Gayunman, hindi pa panahon upang magdiwang. Sa kasalukuyan, ang antas ng kanyang ama ay nasa 7th Sword Technique na, at bago pa man siya pinatay noon, umabot na ito sa 9th Sword Technique. Ngunit sa pagkakataong ito, tiyak niyang malalampasan ang pinakamataas na antas na naabot ng kanyang ama. Alam niya ang tungkol sa isang nakalimutang aklat ng teknik sa espada. Kapag lubos niyang naunawaan ang nilalaman nito, direkta siyang makakabutas patungo sa ika-10 Sword Technique. Hindi nagtagal, narating niya ang 10,000 Epistle Library. Ang bawat aklat sa lugar na ito ay mga bagay na sa nakaraang buhay ay hanggang pangarap lamang niya. At sa mismong harapan niya ngayon ay ang Sixth Sword Technique na inirekomenda ng kanyang ama. Pinahintulutan ito ng ama dahil inakala nitong imposibleng kabisaduhin ng isang 8 taong gulang ang ganoong aklat sa loob lamang ng isang araw. Ngunit wala siyang pakialam dito, sapagkat iba ang tunay na layunin ng kanyang pagpunta. Mabilis niyang binaliktad ang mga pahina at hindi nagtagal ay bumalik siya sa pasukan ng aklatan.
Dahil sa bilis ng kanyang kilos, inirekomenda pa ng mga Guardian Knight ang ilang aklat na maaari niyang basahin. Ipinabatid niyang natapos na niya ang sadya niyang pakay at balak na lamang magbasa ng iba pang aklat, kaya't hiniling niyang huwag na siyang alalahanin. Pagkatapos nito, umakyat siya sa itaas na palapag. Para sa mga gwardya, maling desisyon yun dahil ang bahaging iyon ay puno ng mga halo-halong aklat na tila walang halaga, samantalang ang nasa ibaba ay mas mahahalaga. Ngunit hindi niya ito inintindi, sapagkat alam niyang wala silang ideya na sa gitna ng mga alikabok na iyon ay may nakatagong kayamanan. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang hinahanap, ang nakalimutang aklat na tinatawag na A Lurking Ambush. Ang aklat na ito ay isinulat ng unang pinuno ng pamilyang Baskerville. Hindi lamang nito itinala ang mga batayang paraan ng paglinang ng sword techniques mula una hanggang ika-9, kundi naglalaman din ito ng matagal nang nawawalang ika-10 sword technique. Ang dahilan kung bakit walang nakapag-aral nito ay dahil may 7 pahina itong nawawala. Sa nakaraang buhay, nang matagpuan niya ang nilalaman ng unang pahina, na humaling ang kanyang ama sa ika-10 sword technique. Upang mahanap ang natitirang 6 na pahina at malampasan ang sarili, pinalaya nito ang lahat ng mga hound at nagdeklara ng digmaan laban sa ibang mga pamilya. Sa huli, matapos isakripisyo ang karamihan sa kanyang lakas, natipon niya ang lahat ng 7 pahina. Ngunit noong panahong yun, wala siyang access sa aklat na tumutugma sa mga pahinang iyon. Ngayon, dahil sa kanyang muling pagsilang, malinaw na nakatatak sa kanyang isipan ang nilalaman ng 7 pahina. Lalampasan niya ang dating hangganan ng 4th sword technique at aabot sa antas na hindi pa nararating ng sinuman sa pamilya. Hindi nagtagal, natapos niyang basahin ang buong aklat. Matapos tiyaking walang Guardian Knight sa paligid, pumasok siya sa isang malalim na pagmumuni. Sa mundo ng kanyang isipan, ginamit niya ang mga teknik sa espada laban sa isang kathang-isip na kalaban. Sinimulan niya sa unang teknik, saka dumaloy patungo sa ikalawa at ikatlo. Pagkatapos nito, isinagawa niya ang ika-4 na teknik, ang dating sukdulan ng kanyang nakaraang buhay. Sa huli, matagumpay niyang naisagawa ang ika-5 sword technique, ganap na nilampasan ang hangganang minsan niyang inakalang hindi kayang lampasan. Marahil dahil sa walang humpay na paghihirap na dinanas niya sa nakaraang buhay, nagawa niyang lagpasan ang sariling limitasyon sa isang pagsubok lamang. Sa sandaling yun, ramdam niya ang labis na kagalakan. Malinaw niyang naramdaman ang pag-akyat ng kanyang mahikang lakas, isang antas na inabot ng 30 taon sa nakaraang buhay, ngunit ngayon ay naabot niya sa edad na 8. Mula sa pagiging sword expert, siya ay umangat sa pinakamababang antas ng sword graduator. Mas malaya na niyang makokontrol ang kanyang mahika. Sa ganitong bilis, bago pa siya mag-15 at ganap na mabawi ang lakas ng nakaraang buhay, ito ay higit pa sa sapat. Kinuha niya ang isang magnifying glass mula sa kanyang bulsa at ginamit ang prinsipyo ng pagtutok ng liwanag upang sunugin ang A Lurking Ambush. Sa paraang ito, tiniyak niyang sa mundong ito, siya lamang ang may kakayahang makabutas patungo sa ika-10 sword technique. Ngunit sa sandaling yun, naamoy ng mga gwardya ang nasusunog at agad na umakyat. Kinamot niya ang ulo at ipinaliwanag na aksidente niyang nasunog ang isang walang halagang aklat. Nang marinig ito, kapwa sila nakahinga ng maluwag. Kung isang mahalagang aklat ang nasunog, kahit 3 henerasyon ng kanilang buhay ay hindi sapat na kabayaran. Nagpalit ang tagpo at narating niya ang silid ng kanyang ama. Ipinabatid niya na matapos mag-aral, nakaramdam siya ng tila nag-aapoy na init sa loob ng kanyang katawan. Nang marinig ito, natigilan ang kanyang ama at ang punong kitiwala, sapagkat nangangahulugan ito na siya ay pumasok na sa larangan ng espada. Siyempre, hindi yun ang tunay niyang lakas. Upang subukin ang kanyang kasalukuyang antas, inayos ng ama ang isang labanan laban sa isang sea-level na orc na 2 buwan at kalahating hindi pinakain. Sa sandaling yon, halos hindi huminga ang mga nanunood. Para sa isang 8 taong gulang, ito ay tila imposibleng hamon. Hindi nagtagal, tinanggal ang kadena ng orc at agad itong umungal bago sumugod. Sa isang mabilis na galaw, hinampes niya ang espada at naputol ang isang braso ng halimaw. Nabigla ang lahat sa nasaksihan. Dahil sa impluwensya ng blood rage skill ng B-level Hellhound, ang orc ay naging walang laban kahit pa may kakayahan itong mabilis na maghilom. Sinamantala niya ang pagkakataon at inatake ang paa ng orc, dahilan upang bumagsak ito sa lupa.
Sa mga mata nitong puno ng takot, marahil ay hindi nito kailanman inakala kung bakit hindi gumagana ang kakayahan nitong mag-regenerate. Sa isang maringal na kilos, bumalat ang dugong pulang mahika sa talam ng espada. Sa isang saksak lamang, tuluyan niyang tinapos ang buhay ng orc. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng hindi mapakali ang mga nanonood. Mula sa kanyang unang galaw hanggang sa agarang pagpatay sa isang C-class na halimaw, malinaw na siya ay isang henyo na minsan lamang isinisilang sa isang henerasyon. Sa edad na 8, ganap na niyang napagtagumpayan ang unang sword technique. Ngunit sa paningin ng kanyang ama, nanalo lamang siya dahil mahina ang kalaban. Dahil dito, hiniling ng ama ang isang mas malakas na kalaban. Nabigla ang mga nanunood at nagtinginan sa isa't isa. Ang orihinal na layunin niya ay ipakita lamang ang kakayahan upang ipadala siya sa isang espesyal na akademya. Subalit diretsyong inilabas ng ama ang tunay na pagsubok, isang B-class na troll na 2 buwan at kalahating hindi rin pinakain. Nang tanggalin ang mga tanikala ng halimaw, malinaw na magsisimula na ang labanan. Sa sandaling sumuntok ang troll, ginamit niya ang kanyang liksi upang umiwas at agad na lumitaw sa likuran nito. Gayunman, pinalampas niya ang pagkakataong umatake agad. Alam niya na ang B-class na troll ay may napakahusay na kakayahang maghilom. Kung hindi agad makapagdudulot ng nakamamatay na sugat, mawawala ng saysay ang anumang pag-atake. Dahil dito, ang paghuli o pagpatay sa isang troll ay kailangang dumaan sa maingat at planadong hakbang. Nang muling sumugod ang troll, sa pagkakataong ito ay hindi na siya umiwas. Sa halip, buong-buong isinagawa niya ang unang sword technique ng Baskerville, at marahas na hiniwa ang balikat ng halimaw, nag-iwan ng napakalaking sugat. Sa sandaling yun, bagamat natukoy na niya ang kahinaan ng troll, naharap siya sa panibagong suliranin. Ilang beses ba siyang kailangang umatake upang masiguro ang agarang pagpatay nang hindi nagiging kainahinala sa mata ng kanyang ama? Doon pumasok ang isang ideya. Kung magpapanggap siyang may biglang napagtanto sa gitna ng laban at hindi agad papatayin ng halimaw, mababawasan ang pagdududa ng kanyang ama at magkakaroon siya ng makatwirang dahilan upang ipakita pa ang mas malalim na lakas. Kaya't sa mismong sandaling halos ganap ng naghihilom ang sugat ng troll, bigla siyang sumigaw, sapat upang makuha ang atensyon ng lahat ng naroroon, kabilang ang kanyang ama. Ipinakita niya na tila may bagong naabot na antas at ipinahiwatig na susubukan niyang tapusin ang laban sa isang iglap, at kung mabibigo, kusang uurong. Sa kanyang mga mata, malinaw ang layuning pumatay. Kasabay nito, lihim niyang inilipat ang mahikang lakas patungo sa talam ng espada, nagpapanggap na sa sandaling yun pa lamang niya lubos na nauunawaan ang ikalawang sword technique. Gaya ng kanyang inaasahan, ang kontroladong puwersa ay eksaktong umiwas sa makapal na balat ng troll, hinati ang ulo at katawan nito sa dalawa. Sa gitna ng hindi makapaniwalang mga titig ng mga nanunood, nagpakita siya ng isang eksenang nagpabago sa pananaw ng lahat hinggil sa kanyang kakayahan. Sa mga sumunod na araw, dahil sa labis niyang lakas, wala ni isa sa kanyang mga kaedad o maging sa mas nakatatandang mag-aaral ang nang-ahas pang lumapit sa kanya. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang matinding pagkabigla ng kanyang ama matapos masaksihan ang kanyang ipinakitang lakas. Hanggang sa puntong yun, ang ipinamalas niya ay tila nasa gitnang antas lamang ng sword expert. Sa katotohanan, ganap na niyang napagtagumpayan ang ikalimang sword technique ng Baskerville. At sa kombinasyon ng kanyang katawang bakal at high-speed regeneration, ang kanyang kakayahan ay hindi na nalalayo sa pinakamababang antas ng sword graduator. Sa panahong yun, ang tatlong magkakapatid na dati niyang binugbog ay muling lumapit sa kanya. Inakala niyang maghihiganti ang mga ito, ngunit taliwas sa inaasahan, humanga pala sila sa kanyang kakayahan sa pagpatay ng halimaw. Sa isang iglap, ang tatlo ay naging mga tagahanga niya. Nang maramdaman niya ito, nanindig ang balahibo niya sa buong katawan. Sa alaala ng nakaraang buhay, sila ang dahilan ng kanyang kamatayan, at hindi pa rin nawawala ang pagnanais niyang tuluyan silang pawiin. Subalit bago pa siya makakilos, natagpuan siya ng punong kitiwala at ipinaalam ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang ama. Samantala, ang pinuno ng pamilyang Baskerville at ang ikalawang pinuno ng pamilyang Morg na si Adolf ay nag-uusap hinggil sa taunang pinagsamang pagsasanay. Bagamat hindi maganda ang relasyon ng dalawang pamilya, may isang emperador noon na nagsabing ang Baskerville ay pamilya ng espada at ang Morg ay pamilya ng mahika.
Ang espada at mahika ay dapat magsanib upang maabot ng kaharian ang rurok ng lakas. Dahil dito, taon-taon ay kinakailangang lumahok ang mga batang may edad 8 hanggang 15 sa pinagsamang pagsasanay ng dalawang pamilya. Sa gitna ng usapan, binanggit ni Adolf na narinig niyang may isinilang na pambihirang henyo sa Baskerville, at may katulad din umano sa morgue. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang henyo ng kanilang pamilya, si Camus, na siya ring pinakamamahal niyang pamangkin. Gayunman, may lihim na balak si Adolf. Batid niya ang mainitin ng ulo ng dalaga at nais niyang gamitin ito upang ipitin ang pinuno ng Baskerville na si Hugo. Pagpasok pa lamang ni Camus, hindi na niya inintindi ang anumang kaayusan at agad na pinutakte ng pananalita si Hugo, inaakusahan ito bilang walang hiya at nagnakaw ng minahan ng Ruby. Doon nalantad na ang ugat ng alitan ng dalawang pamilya ay ang karapatan sa pagmimina ng Ruby. Nagkunwari si Adolf na pinagsasabihan ng pamangkin na maghinay-hinay sa pananalita. Sa kabutihang palad, hindi nagalit si Hugo at inisip lamang nakakulangan yon sa disiplina ng bata. Ngunit hindi nagpatalo si Camus. Bilang isang henyo sa mahika, kailangan niya ng sapat na supply ng Ruby para sa kanyang mga eksperimento. Agad siyang pinigil ni Adolf, sapagkat dama niyang may isang mabangis na puwersang pilit niyang kinokontrol ang galit. Sa sandaling yon, pumasok ang batang hound kasama ang punong katiwala at binuksan ang pinto. Ipinahayag niya na tila hindi tinuturuan ng morgue ang kanilang mga anak na huwag mainggit sa pag-aari ng iba. Nang makita siya, sinimulan siyang suriin ni Adolf, ngunit ikinagulat nito na tumayo na si Camus mula sa kanyang upuan. Agad siyang hinarap ng dalaga at kinwestiyon ang kanyang sinabi. Sa sandaling yon, natigilan siya. Ang babaeng nasa harapan niya ay walang iba kundi ang magiging pinakamakapangyarihang salamangkera pagkalipas ng 20 taon, isang nilalang na kayang kontrolin maging ang maharlikang pamilya at kikilalanin bilang makapangyarihang diyosa ng apoy. Ngunit sa kasalukuyan, naroon ito sa kanilang teritoryo upang magwala lamang. Hindi niya napigil ang kutsain ng asal ng dalaga. Dahil dito, agad nag-alab ang galit ni Camus at nagtipo ng mahikang yelo sa kanyang mga kamay. Inakala niyang maghahamon ito ng laban, ngunit sa halip ay ginamit lamang ng dalaga ang mahika upang ipakita ang mapa ng lupain ng dalawang pamilya. Itinuro niya ang isang lokasyon sa hangganan ng dalawang lungsod, kung saan naruroon ang minahan ng Ruby. Ipinaliwanag niyang bahagi iyon ng teritoryo ng morgue at walang karapatang angkinin ng Baskerville ang lahat. Ipinahayag niya na para sa Baskerville, ang mga Ruby ay halos walang halaga kumpara sa lupa. Mas mahalaga sa kanila ang sakop na teritoryo kaysa sa mga batong hiyas. Upang ipakita kung sino ang tunay na may kapangyarihan, iniunat ni Camus ang kanyang kamay mula sa lupain ng morgue patungo sa teritoryo ng Baskerville, malinaw ang pahiwatig na ang morgue ang mas makapangyarihan. Sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Camus at kumuha ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ipinahiwatig niya na ang sinumang manggahas pumasok sa kanilang teritoryo ay papatayin ng walang awa. Ngunit bago pa mandam ay kitang talam, pinakawalan na niya ang kamay ng dalaga. Batid niyang makikialam si Adolf. Ipinaliwanag niya na ang kutsilyo ay isa lamang laruan sa pamilya ng Baskerville at walang kakayahang manakit. Pagkatapos ng insidente, humingi siya ng paumanhin kina Adolf at Camus. Iminungkahi ng kanyang ama na ibalik na ang usapan sa tunay na pakay, ang pinagsamang pagsasanay ng mga henyo ng dalawang pamilya sa taong yun. Muling nagbago ang tagpo, at si Camus at ang batang hound ay magkatapat na nakatayo sa loob ng arena. Sa sandaling tumunog ang kampana ng laban, agad itinaas ni Camus ang kanyang kamay at sunod-sunod na inusal ang mga inkantasyon ng apoy, kidlat, yelo, at lupa. Nang ramagasa ang tatlong uri ng mahika patungo sa kanya, ginamit niya ang kanyang liksi at eksaktong galaw upang iwasan ang lahat ng ito. Sa kanyang kilos, malinaw ang paghamak sa paniniwalang ang pag-alam sa maraming uri ng mahika ay sapat na upang tawaging henyo. Biglang umangat ang isang pader ng lupa mula sa sahig ng arena, ngunit winasak niya ito sa isang sipa lamang. Hindi man lang nito napigilan ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, dahil ayaw niyang saktan ang magiging pinakamakapangyarihang salamangkera sa hinaharap, bahagya lamang niyang tinapak ang ulo ni Camus bilang ganti. Sa sandaling yun, kitang-kita na ang agwat ng kanilang lakas, ngunit tumanggi pa rin si Camus na sumuko at muling nagtaas ng dalawang pader ng lupa. Sa totoo lang, ang ganitong antas ng mahika ay halos insulto sa talino ng tao.
Madali itong iwasan, kaya't ginawa niya yun. Upang hindi tuluyang masira ang dangal ng dalaga, pinili niyang maging isang mahusay na aktor at kontrolin ang sariling lakas. Nang tumama ang kanyang suntok, nagkaroon lamang ng maliit na butas ang dalawang pader ng lupa. Pagkatapos nito, kinurot niya ang noo ni Camus gamit ang isang pitik ng daliri. Ngunit kahit malinaw na tapos na ang laban, gumamit pa rin si Camus ng mahikang apoy. Doon niya naisip na marahil yun ang dahilan kung bakit siya magiging kilala bilang Fire Goddess of Authority sa hinaharap. Hindi siya madaling sumusuko. Sa sandaling yun, may narinig siyang usapan mula sa likuran ng arena. Kaya tumigil siya sa pag-atake at umatras. Sa sumunod na iglap, isang napakalaking bowl ang apoy ang sumabog sa kanilang likuran. Bahagi iyon ng kanyang plano upang gawing tabla ang laban, nang hindi nagpapakita ng labis na lakas. Nang tumama ang bowl ang apoy sa kanilang dalawa, nasunog ang damit ni Camus at halos ang mahalagang bahagi na lamang ang natira. Agad niyang hinubad ang sariling damit at ibinigay iyon sa dalaga. Gaya ng inaasahan, dahil sa hindi may iwasang pangyayari, idineklara ang laban bilang tabla. Gayunman, sa mata ng lahat ng nakasaksi, malinaw na ang Baskerville ang nanalo. Sa kanilang pag-uwi, pinuna pa rin siya ng kanyang ama dahil hindi niya ibinuhos ang buong lakas. Ang pagiging mahabagin sa larangan ng digmaan ay isang mabigat na pagkakamali. Binalaan siya nito na babae man o kapamilya, kung magiging banta ang sinuman, kailangan niyang gumanti ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling yun, siya ay bahagyang nagulat, hindi niya matiyak kung tunay bang nag-aalala si Hugo para sa kanya. Halos wala na siyang maalalang alaala ng ama noong kanyang kabataan. Matapos mamatay ang kanyang ina, lubusan siyang binaliwala bilang anak sa labas at itinuring na parang basurang itinapon. Naglahad ng mungkahi si Vicar na ipamigay ang kontrol sa minahan. Nagulat si Hugo at agad humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Vicar na ang pangunahing layunin ng angka ng Baskerville ay ang palawakin ang kanilang mga teritoryo, at sa proseso ng paglawak patungo sa lugar ng minahan, magiging malaking hadlang ang mga halimaw at barbarong naninirahan roon. Kung magagamit nila ng maayos ang angka ng Moor, maaari nilang mabawasan ang magiging pinsala sa kanilang panig. Sang-ayon si Hugo sa loika ni Vicar at ibinahagi ang sariling plano. Kapag nakuha ng Moor ang kontrol sa Ruby Mines, magtatalaga sila roon ng napakaraming tao, at ang kailangan lamang gawin ng Baskerville ay itaboy ang mga halimaw at barbaro patungo sa lugar na iyon. Sa ganitong paraan, sabay-sabay malulutas ang lahat ng problema, at ang mga Ruby ay malulunod sa dugo ng kanilang mga kaaway. Tiwala si Hugo na kapag nangyari yon, magdadalawang isip ang Moor bago muling pumasok sa kanilang teritoryo. Ipinatong ni Hugo ang kanyang kamay sa ulo ni Vicar bilang pagkilala, sinasabing halos 70% ng ideya nito ay tugma sa kanyang iniisip. Sa loob-loob ni Vicar, hindi na siya nagulat, sapagkat sa nakaraan niyang buhay, siya mismo ang nagpatupad ng kaparehong plano sa ilalim ng utos ni Hugo. Iminungkahi pa ni Vicar na bantayan ang galaw ng angka ng morgue, ngunit sinabi ni Hugo na hindi na yun kailangan dahil dinagdagan na niya ang bilang ng mga hound na nag-iikot at nagmamanman sa paligid. Habang naglalakad ang dalawa, biglang tinawag ni Adolf si Hugo. Humarap sila sa kanya nang banggitin nitong may nais pa siyang talakayin bago siya umalis. Umupo silang tatlo sa isang malapit na silid at tinanong ni Hugo kung ano ang pakay ni Adolf. Iminungkahi ni Adolf ang mapayapang pagresolba sa usapin ng Ruby Mines at binanggit na ang paniningil ng bayad sa paggamit nito ay isa lamang sa maraming maaaring opsyon. Pagkatapos ay inilahad niya ang ideya ng isang kasunduan sa pamamagitan ng kasal sa pagitan ng mga anak ng Morgue at Baskerville. Habang pinag-uusapan ni Hugo at Adolf ang mga detalye, palihim namang tumitingin si Camus kay Vicar, namumula ang pisngi. Tinanong ni Hugo kung aling mga anak ang nais ni Adolf na ipagkasundo. Iminungkahi ni Adolf ang pagsasama ng panganay na anak ng Baskerville at ng panganay na anak na babae ng Morgue, ang kanyang pamangkin na si Camus. Pinuri niya ang dalaga bilang isang pambihirang bata na may kagandahan at talino, walang kakulangan sa anuman, at sinabi niyang magiging angkop ito sa kilalang batang anak ng Baskerville. Nagpahayag ng pag-aalinlangan si Hugo dahil sa malaking agwat ng edad, at ipinaalam na ang kanyang panganay na anak ay 25 taong gulang na. Para kay Adolf, hindi yun malaking usapin sapagkat 17 taon lamang ang pagitan nila.
Sa puntong yun, nagsalita si Comes at malinaw na ipinahayag na hindi siya papayag na magpakasal sa sinumang mas mahina kaysa sa kanyang ina at hindi rin niya nais ang malaking agwat ng edad. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Adolf, sinasabing baka mag-isa siyang tumanda kung hihiling siya ng lalaking mas malakas pa sa kanyang ina. Hindi rin natuwa si Hugo sa kanyang asal at pinaalalahanan siyang ang mga kasunduan sa kasal ay hindi isang handaan na maaari niyang piliin ayon sa gusto niya. Nanatiling matatag si Comes sa kanyang paninindigan at iginiit na wala siyang balak maglaro o mag-aksaya ng oras. Bigla siyang namula at tumingin sa gilid, bagay na agad napansin ni Adolf at Hugo. Laking gulat ni Adolf nang makita niyang si Vicar ang tinitingnan ni Comes, at sa kanyang isipan ay agad niyang sinumpa ang binata. Mahina niyang sinabihan si Comes na huwag man lang pag-isipan yun, sapagkat si Vicar ay mula lamang sa apelyidong Van at hindi kabilang sa Laysen. Sa pananaw ni Adolf, kahit anong mangyari, mananatiling maliit na isda si Vicar sa isang napakalaking lawa. Samantala, unti-unting nauubos ang pasensya ni Hugo sa takbo ng usapan kaya siya na mismo ang namagitan. Ipinahayag niyang ang pinakamahalagang bagay sa usapin ng kasunduan ay ang saloobin ng mga taong direktang sangkot. Pagkatapos ay hinarap niya si Vicar at hiniling ang kanyang opinyon. Tahimik na tumingin si Comes kay Vicar, hinihintay ang kanyang magiging tugon. Nagkatitigan ang dalawa bago nagsalita si Vicar at sinabi na tinatanggap niya. Agad na nabahala si Adolf sa sagot na yun, ngunit bago pa siya makapagsalita, ipinagpatuloy ni Vicar na tatanggapin niya ang anumang ipag-uutos sa kanya. Lalong nagngit-ngit si Adolf, hindi maunawaan kung paano nagagawa ng isang tao na magpakita ng ganoong saloobin hinggil sa anak ng angkan ng Moor. Sa kabilang banda, lalong namula si Comes mula ulo hanggang paa, naguguluhan sa kahulugan ng sinabi ni Vicar at nag-iisip kung ito ba ay tanda ng hiya o hindi pagtutol sa ideya ng kanilang pagkakasundo. Ipinahayag ni Hugo na sa sambahayan ng Baskerville, walang saysay ang mga pangalan at titulo, at ang mga dakilang tao ay maaaring magmula sa angkan ng Van, hindi lamang sa Le. Gayunman, nanatiling may pagdududa si Adolf, lalo na pagdating kay Vicar. Lumapit si Adolf at sinipat ng mabuti si Vicar. Tahimik namang tumingin pabalik ang binata, inaalala sa isipan ang reputasyon ni Adolf bilang isang 6 na bilog na master at isa sa pinakamalalakas na salamangkero ng kilalang angkan, at bilang tagapagtanggol ng kanyang pamangkin. Ipinahayag ni Adolf na hindi raw matalinong sabihin ito, ngunit hindi maaaring basta-basta na lamang maging asawa ni Comes ang kung sino. Sa isip ni Vicar, ang kasunduan sa kasal ay isa lamang mungkahi sa pagitan ng mga angkan, at nagtaka siya kung hindi ba kontento si Adolf kahit sa isang henyo mula sa Baskerville. Ipinatong ni Adolf ang kanyang kamay sa balikat ni Vicar at sinubukang idiin ito pababa, ngunit hindi man lang gumalaw ang binata. Nagulat si Adolf sa tibay ng katawan ni Vicar. Tinanong niya kung bakit hindi ito sumasagot at kung nakikinig ba siya, at malamig na sinabi ni Vicar na hindi siya nakinig mula nang banggitin ni Adolf na hindi raw matalinong sabihin ang nais nitong sabihin. Nagulat si Comes sa naging tugon ni Vicar, lalo na't malinaw na ibinato iyon sa harap ng kanyang tiyuhin na kilala bilang isa sa pinakamalalakas na salamangkero sa kanilang panig. Sa gitna ng biglaang tensyon, pilit pinigil ni Hugo ang kanyang pagtawa. Ang kilos ni Vicar ay nagbunsod naman kay Adolf ng isang mabigat at mapanganib na halakhak. Humarap siya kay Hugo at humiling ng mas malalim na pag-uusap kay Vicar. Nagtaka si Hugo sa intensyon ni Adolf at binigyang diin na bata pa lamang si Vicar. Gayunman, ipinaliwanag ni Adolf na ang kahilingan ay hindi bilang kinatawang pinuno ng angkan ng Mort, kundi bilang isang tiyuhin na maaaring kaharap ang magiging asawa ng kanyang pamangkin sa hinaharap. Sinubukan ni Comes na pigilan ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi siya pinansin ni Adolf at sinabi na darating din ang ganitong sandali sa kahit sino. Muli niyang hinarap si Hugo at humingi ng pahintulot na makausap si Vicar ng masinsinan. Sa huli, pumayag si Hugo ng may pag-aatubili, sapagkat malinaw ang pagiging matigas ng paninindigan ni Adolf. Gayunman, ang inaasahang pag-uusap ay hindi naganap sa anyo ng salita, kundi sa isang tunggalian. Nagharap sina Vicar at Adolf sa isang arena habang sina Hugo at Comes ay nanood mula sa gilid. Ipinahayag ni Adolf na susubukin niya ang kakayahan ni Vicar at inatasan siyang ipakita ang lahat ng kanyang makakaya. Sumang-ayon si Vicar, bagaman sa kanyang isipan ay alam niyang kung ilalabas niya ang lahat, maaaring bumigay ang kalaban.
Gumamit si Adolf ng salamangka at sabay-sabay na pinagsama ang apoy, lupa, at tubig upang bumuo ng isang palayok na may perpektong kontrol, isang bagay na karaniwan sa kanyang antas. Pinuno niya ito ng tubig at ipinatong sa kanyang ulo, saka itinakda ang kondisyon ng tunggalian. Kung makakabagsak ng kahit isang patak ng tubig mula sa palayok, ituturing na panalo si Vicker. Tahimik na sinuri ni Vicker ang sitwasyon. Para sa kanya, ang pakikipaglaban sa isang tulad ni Adolf ay isang bihirang karanasan. Sa kanyang kalkulasyon, ang isang direktang sagupaan ay may napakababang tsansa ng tagumpay, kaya pinili niyang maging maingat. Alam niyang sapat na ang ipakita ang kakayahang aabot sa inaasahan ni Hugo, at kasabay nito ay nais din niyang masuri ang tunay na lakas ni Adolf. Bigla siyang sumugod ng diretso, tangan ang espada. Mula sa gilid, hindi makapaniwala si Comes sa nakikita. Nang bumagsak ang espada ni Vicker, agad na nagtayo si Adolf ng hadlang na salamangka at napigilan ang atake. Natuwa si Adolf sa simpleng pagsubok na iyon at ipinakita ang kumpiyansa sa kanyang depensa. Nainis si Vicker sa bigong unang hakbang, ngunit hindi nagtagal ay si Adolf naman ang lumipat sa opens iba at sunod-sunod na salamangka ang pinakawalan. Sa bilis at liksi, naiiwasan ni Vicker ang mga atake. Mula sa gilid, hindi napigilan ni Comes ang kanyang reaksyon sa lakas ng mahikang ginagamit ni Adolf, bagay na hindi nito karaniwang ipinapakita laban sa kanya. Napansin ni Adolf ang malinaw na pagkiling ni Comes at pansamantalang nagulat sa kanyang asal, bago muling hinarap si Vicker na may halong pagkainis. Pinagmasdan ni Hugo ang laban ng may kalmadong pagsusuri. Nakita niyang ang bilis ng mga galaw ni Vicker ay mahirap iwasan ngunit hindi imposible, kaya hinayaan niyang magpatuloy ang tunggalian. Nais niyang masaksihan kung hanggang saan ang kaya ng binata at ipakita sa matandang salamangkero ang potensyal ng isang batang hound. Habang umiiwas si Vicker sa mga salamangka, sinuri niya ang bawat galaw ng kalaban. Ginamit niya ang kaalaman mula sa nakaraan at ang lakas ng kanyang murang katawan upang makahanap ng puwang. Ipinahayag ni Adolf ang kanyang kumpiyansa sa depensa, subalit unti-unting nabasag ang hadlang habang paulit-ulit na tinatamaan ni Vicker ang iisang punto. Nagulat si Adolf sa eksaktong galaw at parang makina na teknik ng espada ni Vicker. Sa gitna ng sunod-sunod na atake, biglang nabasag ang espada ni Vicker. Sinamantala ni Adolf ang sandaling iyon at ipinakita ang panlalait, binanggit ang kakulangan sa tibay ng sandata laban sa lakas ng kanyang depensa. Gayunman, sina Hugo at Comes ay parehong napuno ng pagkabigla. Hindi napansin ni Adolf ang kanilang reaksyon at nagpatuloy sa pagsasalita, hanggang sa biglang bumuhos ang tubig sa kanyang mukha. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabasa ang buong ulo niya. Napagtanto niyang may piraso ng nabasag na espada ang tumagos sa palayok. Sa kalmadong anyo, ipinahiwatig ni Vicker na tila napuno na ang sisidlan. Si Comes, na nasaksihan ng hindi inaasahang tagumpay, ay namula at napaisip sa mga posibilidad na hindi niya inaasahan. Si Hugo naman ay agad nakaramdam na ang pangyayaring iyon ay hindi basta pagkakataon, kundi patunay ng pambihirang talino at lakas ni Vicker. Sa kanyang isipan, malinaw na ang binata ay maaaring maging mas mabagsik na hound kaysa sa kanyang unang inakala. Lumipas ang 7 taon mula nang unang tumapak ang mga batang hound sa lugar ng pagsasanay ng Baskerville. Sa kasalukuyan, hinarap nila ang isang mabangis na halimaw na kahawig ng isang oso na may mga sungay. Habang sumusugod ang nilalang, isa-isang umatake ang mga batang hound gamit ang kanilang mga espada. Mula sa gilid, pinagmamasdan sila ng shadow hound ng angka ng Baskerville na si Staffordshire Baskerville, ang kanilang tagapagsanay. Batid niya ang hirap ng pagharap sa mas malalakas na kalaban, kaya nagbigay siya ng malinaw na tagubilin, inuudyok ang mga batang hound na atakihin muna ang hulihang mga paa ng halimaw upang pabagalin ito bago tuluyang sumugod sa mga kritikal na bahagi. Nagkakaisa ang tatlong magkakambal sa hanay ng mga batang hound habang sabay-sabay nilang inaayon ang kanilang mga hampas. Dahil sa perpektong koordinasyon, mabilis na napagod ang halimaw. Tahimik na namangha si Staffordshire at napaisip na ang madilim na pulang aura ng tatlo ay lubhang angkop sa angkan ng Baskerville. Nang tuluyang manghina ang nilalang, muling sumugod ang iba pang mga batang hound at tinapos ang laban. Ipinagdiwang ni Staffordshire ang tagumpay ng mga bata at pinuri sila sa pag-abot sa antas ng mababang ranggong dalubhasa sa espada at sa pagiging bihasa sa unang teknik ng Baskerville. Gayunman,
Pinaalalahanan niya sila na ang kanilang hinarap ay isang bihag na halimaw lamang at ang mabangis na ox bear sa La Rouge ng Lenoir Mountain ay lubhang naiiba. Mas madaling masawi roon kaysa sa kanilang inaakala. Kinakailangan nilang sandigan ang kanilang dugong pinagmulan o palalimin ang karanasan upang mabuhay. Sa huli, formal na tinapos ng instruktor ang 7 taong pagsasanay at binati ang mga batang hound sa kanilang pagtatapos, sabay hiling ng magandang kapalaran sa kanilang mga tatahaking landas. Matapos ang matagumpay na pagsasanay, nagsimula ang magaan na usapan sa hanay ng mga batang hound. 2 sa kanila ang nagbahagi ng kani-kanilang nais na mapabilang sa iba't ibang night order ng angkan. May pumili ng Wolfhound Order, habang ang isa naman ay nagbanggit ng Doberman, Pitbull, at Rottweiler. May 7 night order ang Baskerville, bawat isa ay may natatanging layunin, pagmamatsyag, paghahanap, pagbabantay, pagpaslang, pagsupil, at ganap na digmaan. Sa gitna ng usapan, napunta ang pansin sa isang batang hound na nakaupo sa ibabaw ng patay na ox bear. Napag-usapan na ang binatang yun ay si Vicar, na nakapagtalo raw ng mas malaking ox bear kaysa sa kanilang hinarap at umabot na sa mataas na ranggo ng dalubhasa sa espada sa ikatlong teknik ng Baskerville, antas na katumbas ng Shadow Hounds. Samantala, tahimik na nakaupo si Vicar sa ibabaw ng bangkay ng halimaw, malalim ang iniisip. Alam niyang mas matagal kaysa sa inaasahan ang inabot niya upang marating ang kasalukuyang antas, isang graduadong intermediate sa ikalimang teknik ng Baskerville. Bagamat malaki ang ipinagbuti ng kanyang espada, pakiramdam niya ay mabagal pa rin ang kanyang paglago kumpara sa inaasam niya. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang punong katiwala na si Bar Amore at magalang siyang tinawag. Ipinaalam nito na ipinapatawag siya ng patriarka at napagpasyahan na ang kanyang susunod na tungkulin. Tumugon si Vicar ng simple at seryoso. Pagpasok niya sa tanggapan ng patriarka, binati niya si Hugo ngunit isang ungol lamang ang isinagot. Napansin ni Vicar ang sugat sa ilong ni Hugo at agad niyang naunawaan na nagmula yun sa isang pagsupil sa mga barbaro sa La Rouge ng Lenoir Mountain, kung saan isang mamamana ang nakapinsala sa kanya. Bagamat hindi niya nahuli ang mga yon, nagawa rin niyang iganti ang sugat. Pagkaraan ng saglit na katahimikan, binati ni Hugo si Vicar sa kanyang pagtatapos, ngunit malinaw na mas magiging mabigat ang mga susunod na hamon. Sa isipan ni Vicar, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan bago ang kanyang muling pagbabalik sa buhay. Noon, siya ay isang batang kabalyero ng Pitbull Order na agad itinapon sa La Rouge upang harapin ang walang tigil na kamatayan sa loob ng 21 buwan. Doon niya naranasan ang kapalaran ng mga itinuturing na magagamit at isinasakripisyo. Sa edad na 15, ang mga anak ng Baskerville ay hinahati sa 2, ang mga piling elite at ang mga itinuturing na expendable. Ang mga expendable ay ipinapadala sa digmaan upang mamatay, samantalang ang elite ay hinuhubog sa politika at pamamahala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pakikipagsapalaran sa panganib. Sa kalaunan, ang mga nakaligtas na expendable ay nagiging bantay ng elite, habang ang elite naman ay unti-unting nahuhubog bilang mga pinuno. Ang ikalimang teknik ng Baskerville ay nilikha upang tulungan ang elite na makahabol sa karanasan ng expendable. Ngunit sa nakaraan niyang buhay, hindi man lang nalampasan ni Vicar ang ika-4 na teknik, at bilang isang anak sa labas, imposibleng pahintulutan siyang sumailalim sa kurso ng elite. Naputol ang kanyang pagninilay nang ailahad ni Hugo ang isang mungkahi. Ipinahiwatig ng patriarka na subukan ni Vicar ang mababang kapulungan ng parlamento. Ipinaliwanag na ang bahaging ito ang tumutulong sa pamamahala ng mga rehiyon ng Baskerville, mula sa administrasyon, batas, pagpapatupad ng kaayusan, hanggang sa pag-anyaya ng mga negosyo at pangangalaga sa nasasakupan. Sa madaling sabi, sila ang humahawak sa maliliit at malalaking usapin ng angkan. Nabigla si Vicar sa pagpiling yun, sapagkat siya ay isang anak sa labas. Ngunit iginiit ni Hugo na ang mga nagawa ni Vicar ay hihigit pa sa anumang tinawag na henyo sa loob ng 10 taon, kaya ituturing niya itong ganoon. Ang posisyong iniaalok ay ang pagiging pangalawang konsul ng Underdog City, isang pwestong kasalukuyang bakante. Matapos pag-isipan ng alok, tinanggap ni Vicar ang tungkulin. Gayunman, nais muna niyang talakayin ang isang insidente kaugnay ng angka ng Moore at ng Ruby Mines. Lumalabas na alam na ito ni Hugo at binanggit kung paanong napaglaruan ni Vicar si Adolph Morgue. Kinumpirma iyon ni Vicar at humiling na hiramin ang gantimpalang nakalaan sa kanya, kahit hindi pa malinaw kung ano iyon. Nagulat ang punong katiwala sa kapal ng loob ng kahilingan,
ngunit hindi ito ikinabahala ni Hugo. Nilagdaan niya ang dokumento at ipinahayag ang kanyang tiwala na hindi gagawa ng kahangalan si Vicar. May katiyakan, nangako si Vicar na hindi niya bibiguin ang patriarka, bagamat sa loob-loob niya ay nananatiling kakaiba ang pakiramdam na tawagin siyang anak, isang bagay na hindi niya kailanman may isip bago ang kanyang muling pagbabalik. Kasama ang punong Katie wala, tahimik siyang naglakad sa mahabang pasilyo, handa sa bagong yugto ng kanyang buhay. Malalim at seryoso ang tinig ng punong Katie wala habang nagsasalita. Ipinunto niya na malinaw ang mataas na pagpapahalaga ng patriarka kay Vicar, lalo na't bago pa man ito itapon sa larangan ng digmaan ay itinalaga na agad bilang konsul. Tinukoy ng Katie wala ang hakbang na iyon bilang mga disiplina ng pagiging pinuno, hudyat na hinahanda si Vicar para sa mas mabibigat na responsibilidad sa hinaharap. Gayunman, hindi nagpakampante si Vicar sa bagong posisyon. Batid niyang walang kasiguruhan ang tagumpay at kinakailangan niyang paghirapan ang bawat hakbang upang magampanan ng maayos ang tungkulin bilang pangalawang konsul. Sa kanyang isipan, nakita ni Vicar ang pagkakataong ito bilang isang mas ligtas na paraan upang patalasin ang kanyang kakayahan. Hindi man siya interesado sa mga pangkasalukuyang usapin, sariwa pa rin sa alaala niya ang mga nangyari sa dati niyang buhay. Muling sumagi sa isip niya ang malamig na pakiramdam ng pagkakapugot ng kanyang ulo sa harap ng guillotine. Sa sandaling yun, tahimik siyang nagpasya na darating ang araw na mararamdaman din ni Hugo Le Baskerville ang parehong sensasyon. Sa teritoryo ng Baskerville sa Underdog, sa loob ng isang malawak na villa, may isang lalaking kalbo na nagbibigay ng utos sa dalawang manggagawa. Mahigpit niyang ipinagbili na siguraduhing malinis at maayos ang buong lugar pagsapit ng susunod na araw dahil darating ang bagong pangalawang konsul mula sa angkan ng Baskerville. Agad namang sumunod ang mga manggagawa. Maya-maya, napaisip ang isa sa kanila kung anong uri ng tao ang bagong konsul at umaasang may karanasan ito sa pamamahala at negosyo. Ngunit ipinaalam ng kasama niya na ang bagong pangalawang konsul ay 15 taong gulang pa lamang. Habang nag-uusap sila, may isang binatang papalapit sa villa. Napansin ito ng isa sa mga manggagawa at agad niyang hinawakan sa balikat ang bata, iniisip kung kaninong anak yun at kung may empleyadong nagdala sa kanya roon. Mahigpit niyang sinabi na hindi maaaring basta-basta pumasok ang isang bata sa villa. Doon napag-alaman na ang batang yun ay walang iba kundi si Vicar mismo, at bakas sa kanyang mukha ang pagkainis. Inutusan niya ang manggagawa na alisin ang kamay nito sa kanyang balikat. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang dokumento at ipinakita ito, na ikinagulat ng manggagawa nang makitang iyon ang opisyal na patunay ng pagtatalaga kay Vicar bilang bagong pangalawang konsul. Naguluhan ang dalawang manggagawa kung bakit dumating siya ng mas maaga sa itinakdang araw, ngunit hindi yun inintindi ni Vicar. Sa halip, inutusan niya silang maghanda ng pagkain at inumin para sa isang handaang kanyang Eider House. Pagpasok ni Vicar sa villa, nagkatinginan ang mga manggagawa, hindi maunawaan kung bakit agad na magpapahanda ng salo-salo ang bagong pangalawang konsul. Hindi nagtagal, nagsimula ang handaan. Napuno ang buong villa ng masasarap na pagkain at alak, at maraming maharlika ang dumalo, nagkakatuwaan at nag-uusap. Samantala, sa kanyang opisina, pabalik-balik sa paglalakad si Chihuahua Baskerville, ang pangkalahatang kalihim ng lungsod ng Underdog. Halatang balisa siya. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang bagong pangalawang konsul, isang binatang kakasimula pa lamang sa serbisyo, ay nagdaraos ng isang handaan mismo sa lugar ng trabaho. Matindi na ang dinaranas ni Chihuahua dahil ang lahat ng nauna sa kanya ay napatalsik sa tungkulin dahil sa pagtanggap ng suhol. Ngayon, narito ang isang bagong opisyal na tila walang pakialam, nag-iinom at nagdiriwang sa gitna ng tungkulin. Sa kanyang isipan, hindi niya matanggap ang kapal ng mukha ng binatang iyon. Habang paputok na sana ang kanyang galit, biglang lumitaw si Vicar sa likuran niya at tinanong kung siya nga ba ang pangkalahatang kalihim. Nabigla si Chihuahua at halos mapatalon sa gulat. Nagulat siya sa presensya ni Vicar at nagtaka kung gaano na ito katagal nakatayo roon. Ipinakilala ni Vicar ang sarili bilang si Vicar Van Baskerville, ang bagong pangalawang konsul. Ipinakilala rin ni Chihuahua ang sarili bilang Chihuahua Baskerville. Inulit ni Vicar ang kanyang pangalan at napansin na wala itong gitnang pangalan. Sa isipan ni Chihuahua, alam niyang pamilyar na ang ganitong sitwasyon.
Ang kawalan ng gitnang pangalan ay nangangahulugang hindi siya kabilang sa dugong Baskerville at isa lamang empleyadong inupahan. Ilang beses na siyang nakaranas ng pangmamaliit mula sa mga naunang pangalawang konsul, kaya pagod na siyang tratuhin bilang mas mababa dahil lamang sa hindi siya isinilang sa angkan. Ngunit ikinagulat ni Chihuahua ang sumunod na ginawa ni Vicar. Sa halip na hamakin siya, inilapag ni Vicar ang kamay sa kanyang balikat at simple lamang na nagpahayag ng pagkilala. Dahil dito, napatigil si Chihuahua at napatingin ng may pagkalito. Ipinaliwanag ni Vicar na nabasa niya ang personal na tala ni Chihuahua habang papunta roon at napansin niyang tubong underdog ito. Kinumpirma iyon ni Chihuahua, sabay sabing doon siya ipinanganak at lumaki. Kinilala ni Vicar ang bagay na iyon at binanggit na batid niya kung gaano kahirap ang dinaanan ng mga taong tulad niya, at wala siyang balak pakialaman ang paraan ng pagtupad nito sa tungkulin. Nanatiling naguguluhan si Chihuahua ngunit tumango na lamang. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung isa ba itong bagong anyo ng pang-aalipusta o may ibang pakay ang batang konsol, lalo na't siya rin ang nag-utos ng handaan. Ngunit nagpatuloy si Vicar sa pagsasalita, binabanggit na bagamat walang problema ang mismong sistema ng batas, marami namang kakaibang nangyayari sa hudikatura ng underdog. Ang tunay na suliranin ay ang pag-usbong ng mga ilegal na negosyo na naging matagumpay hanggang sa ang ilalim ng mundo ang siyang nagkaroon ng kapangyarihan higit pa sa batas. Ang simpleng pagpapatigil sa mga ilegal na gawain ay hindi sapat. Kailangang tuluyang alisin ang mga pinuno ng mga sindikatong ito. Bilang pangalawang konsul, tungkulin ni Vicar ang gumawa at magpatupad ng mga batas. Ipinahayag niyang bagamat iginagalang niya ang lahat ng umiiral na batas, may balak siyang magdagdag ng isang bago. Nabigla si Chihuahua sa pagbanggit ng bagong batas. Tumango si Vicar at ipinaliwanag na sisiguraduhin niyang guguho ang ekonomiya ng ilalim ng mundo sa loob lamang ng isang linggo. Gayunman, kailangan niya ng isang malinaw na dahilan upang may sigawa at maipatupad ang bagong batas. Hindi pa maunawaan ni Chihuahua kung bakit kailangan pa ng ganoong dahilan upang tuluyang puksain ang mga ilegal na negosyo. Ipinaliwanag ni Vicar na siya ay bata pa at bagong talagang pangalawang konsul. Dahil dito, kailangan niya ng isang malinaw at kapansin-pansing kilos upang maging kapanipaniwala ang kanyang awtoridad. Hindi pa rin ganap na maunawaan ni Chihuahua ang binabalak niya. Tumingin si Vicar sa labas ng bintana, at unti-unting nabuo sa kanyang mukha ang isang malamig at mapanganib na ngiti. Sa isip niya, ang gagawin niya ay maglatag ng pain upang kusa ng lapitan ng mga target ang kanilang kapahamakan. Napaisip si Chihuahua kung anong uri ng plano ang isinasakatuparan ng batang konsul. Kinabukasan, dumating si Vicar sa Dorr Smile Street sa gitna ng underdog. Napakalaki na ng nagtipong karamihan, at abala ang mga tao sa pag-uusap-usap. Umakyat si Vicar sa entablado, tanga ng isang bakal na tulos. Mula sa gilid, nagtataka sina Chihuahua at ang kanyang mga kasama kung ano ang balak ng pangalawang konsul. Napansin nilang napakaraming tao at naroon na si Vicar mula pa madaling araw. Maya-maya, humakbang pasulong si Vicar at ipinahayag na siya ang bagong talagang pangalawang konsul. Nabigla ang karamihan sa kanyang murang edad at naghalo-halo ang mga bulungan. May humanga sa kanyang anyo, may nagduda sa kakayahan niya. Hindi niya pinansin ang mga reaksyon at ipinaalala na ang mga batas ng angka ng Baskerville ay nananatiling mahigpit at patuloy na ipatutupad, gaano man karaming beses magpalit ang namumuno. Gayunman, halatang walang tiwala ang karamihan. May mga nagbubulong na sa kanyang edad ay mahirap ipatupad ang batas, at may mga nagsabing baka masadlak lamang siya sa parehong katiwalian ng mga nakatataas. Hindi na nakatiis si Chihuahua at mariing pinagsabihan ng mga tao na igalang ang bagong pangalawang konsul. Sandaling tumahimik ang karamihan, subalit nanatili ang pagdududa, at may mga nag-isip pa na mas karapat-dapat sana si Chihuahua sa posisyon. Sa sumunod na sandali, isang kilos ni Vicar ang tuluyang nagpatahimik sa lahat. Itinaas niya ang bakal na tulos, at sa isang iglap, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa matinding lakas, ibinaon niya ang tulos sa lupa. Umuga ang paligid, at hindi makapaniwala ang mga tao sa lakas na kanilang nasaksihan. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Vicar ang isang bagay na lalong ikinagulat ng lahat. Ipinahayag niya ang isang natatanging batas sa ilalim ng kanyang awtoridad bilang pangalawang konsul, na tatawaging espesyal na batas ni Vicar. Ayon dito, sinumang makakahugot sa tulos mula sa lupa ay tatanggap ng 100 milyong ginto.
Nagkatinginan ang mga tao, pilit inuunawa ang nangyayari, bago sumabog ang sabayang sigaw ng pagkabigla sa binanggit na halaga. Habang nagtitipon ang karamihan sa paligid ng entablado, formal na inilahad ni Vicar ang unang bahagi ng kanyang bagong batas. Nakasaad na ang sinumang makakahugot sa itinakdang tulos ay agad babayaran ng 100 milyong ginto mula mismo sa kanya. Muling nag-ingay ang mga tao sa pagkagulat. Hindi sila makapaniwala na ganoon kalaking yaman ang kapalit ng isang simpleng gawain. May nagbulong na tila napakadali nito, ngunit sa kabila ng pananabik, walang lumapit upang subukan. Nang mapansin ni Vicar ang pag-aalinlangan ng lahat, muli siyang nagtanong kung wala bang may nais kunin ang gantimpala. Nang walang sumulong, agad niyang inanunsyo ang ikalawang bahagi ng batas. Sa pagkakataong ito, itinaas niya ang gantimpala sa 1 bilyong ginto. Lalong uminit ang paligid. May isang matabang matandang lalaki ang tumawa ng may galit at nagpahayag ng pagkainis, at maraming tao ang sumang-ayon. Ngunit may ilan ding napaisip na ang 1 bilyong ginto ay hindi biro, at bahagyang nagbago ang himig ng karamihan. Sa likuran ni Vicar sa entablado, nagtaka si Chihuahua kung bakit tila sila pa ang napapahiya. Hindi pinansin ni Vicar ang lahat ng bulungan at muling tinanong kung wala pa ring susubok. Nang manatiling walang kumilos, muling ikinagulat ng lahat ang kanyang sumunod na pahayag. Muli niyang binago ang batas, at sa pagkakataong ito ay itinakda ang gantimpala sa 10 bilyong ginto. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa alok. Buong kumpiyansa niyang inulit na ang sinumang makakahugot sa tulos ay tatanggap ng halagang yon. Naghalo ang gulat at kalituhan sa karamihan. May nag-isip na baka biro lamang ito, may mga natukso na sumubok, at may mga nagbabala sa panganib. Itinuturo ang sandata sa baywang ni Vicar at ang maaaring mangyari sa sinumang magmukhang sakim sa harap ng pangalawang konsul. Sa kabila ng paulit-ulit na alok, wala pa ring lumalapit. Nang muli sana siyang magsalita, palihim siyang sinabihan ni Chihuahua na wala nang sapat na pondo ang lungsod upang tuparin ang ganitong gantimpala. Biglang may maliit na kamay na itinaas mula sa loob ng karamihan. Isang munting dalagita ang lumapit, may hawak na basket ng mga bulaklak sa kabilang kamay. Mahina at may pag-aalinlangan ang kanyang kilos habang nagpahiwatig ng kagustuhang sumubok. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. May isang matandang lalaki ang nakakilala sa kanya bilang si Judy, ang batang nagbebenta ng bulaklak, at sinubukang pigilan siya. Ipinaliwanag ng bata na may sakit ang kanyang ina at wala na siyang ibang magawa kundi sumubok. Sa kabila ng mga babala, lumapit si Judy sa tulos at humarap dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay at puno ng takot at pag-aalinlangan ang kanyang mga mata habang tumitingin siya sa lalaking nakatayo sa likuran ng tulos. Tahimik na pinakalma ni Judy ang sarili. Sa kanyang isipan, umaasa lamang siya na may kaunting kapalit ang kanyang lakas loob. Nagboluntaryo siyang humugat ng tulos sa pag-asang makakakuha man lang ng ilang barya. Umaasa rin siyang kahit paano ay maibibenta niya ang basket ng mga bulaklak na dala niya. Walang emosyon ang tinig ni Vicar nang ipahintulot niyang gawin niya ang dapat gawin. Hindi mo ari ni Judy kung galit ba ito o sadyang walang pakialam. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang tulos gamit ang dalawang kamay, at buong lakas na humila. Sa kanyang matinding pagkagulat, madaling natanggal ang tulos sa lupa, na para bang hindi man lang ito naibaon. Napasinghap ang buong karamihan. Hindi sila makapaniwala na isang maliit at payat na bata ang nakagawa ng ganoong bagay ng napakadali. Napatitig si Judy kay Vicar, na nakamasid sa kanya habang hawak niya ang tulos. Naisip ni Judy na baka may nagawa siyang mali, lalo na nang makita niyang kumilos si Vicar na tila bubunot ng espada. Bumigat ang kanyang dibdib, napapikit siya sa takot, at muntik nang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sumagi sa isip niya ang kanyang ina at kung sino ang mag-aalaga rito kapag nawala siya. Ngunit sa halip na espada, isang kamay na may dalang supot ang lumitaw sa harapan niya. Nang magmulat siya, nakita niyang nakaluhod si Vicar, hawak ang isang supot na pan ng ginto. Ibinigay niya yun kay Judy bilang paunang gantimpala. Nanatiling tulala ang bata habang mahigpit na hawak ang supot. Pagkatapos, inusisa ni Vicar kung saan matatagpuan ang kanyang tahanan, sapagkat masyadong mabigat ang 10 bilyong ginto at ipapadala na lamang yun doon. Naglaan pa siya ng bantay upang tiyakin ang kaligtasan ng gantimpala. Hindi pa rin makapaniwala si Judy sa mga naririnig.
Ipinatong ni Vicar ang kanyang kamay sa ulo ng bata at ipinahayag na ang batas ay dapat sundin sa lahat ng pagkakataon. Ang buong karamihan ay nanatiling nakanganga sa pagkabigla. Kahit si Chihuahua, na nanunood sa gilid, ay hindi agad nakapagsalita. Walang sino man ang umasa na tutuparin ni Vicar ang kanyang pangako hanggang sa huli. Ang ipinakitang yon ay naging mahalagang sandali. Dahil dito, ang espesyal na batas ni Vicar ay mas nakilala pa kaysa sa sariling batas ng pamamahala ng angkan ng Baskerville. Naramdaman ng mga mamamayan ang malinaw na loika ng gantimpala sa pagsunod at parusa sa paglabag. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang bagong pangalawang konsol na lubhang naiiba sa mga nauna. Kilala si Vicar bilang isang taong tumutupad sa salita anuman ang mangyari, dahilan upang makuha niya ang respeto ng bayan. Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang pagbawas ng kawalan ng batas at krimen matapos ipatupad ang espesyal na batas ni Vicar. Sa tanggapan ng pangalawang konsol, katatapos lamang magsulat ni Chihuahua sa isang pisara nang mapansin yon ni Vicar at purihin ng maayos na sulat kamay. Ipinahayag naman ni Chihuahua ang kanyang paghanga sa matapang na hakbang ni Vicar, na unang beses niyang naramdaman matapos ang 20 taon ng panunungkulan. Ipinaliwanag ni Vicar na ang pamumuno sa mamamayan sa pamamagitan ng galit ay hindi tamang paraan kapag minamaliit nila ang batas. Matagal niyang pinag-isipan kung paano makuha ang atensyon ng mga tao at mag-iwan ng pangmatagalang marka, at iyon ang naging bunga. Napaluha si Chihuahua at nangakong susunod kay Vicar sa lahat ng panahon. Maingat namang pinakalma siya ni Vicar. Habang lumilipas ang sandali, lumipad ang isipan ni Vicar sa naganap na palabas na siya mismo ang nagplano. Hindi niya napigil ang ihambing ito sa paraan ng pamamahala ni Comes Morgue sa mga darating na taon. Bagamat nabawasan ni Comes ang krimen hanggang 1%, hindi kailanman minahal ng mga mamamayan ang kanyang pamamalakad dahil sa takot na kanyang idinulot. Tumingin si Vicar sa mapa na nasa mesa at napagtanto na nagsisimula pa lamang ang tunay na problema, sapagkat ginamit na ang gantimpalang 10 bilyong ginto at kailangan nila itong mabawi. Isa-isa niyang minarkahan ang ilang lugar sa mapa, ipinaliwanag na ang mga iyon ang posibleng kinaroroonan o pagtataguan ng mga ilegal na grupo. Determinado siyang bantayan ang mga lokasyong iyon at kumpiskahin ang maruruming yaman. Nagulat si Chihuahua at nagtanong kung paano nalalaman ni Vicar ang mga kinaroroonan ng mga kriminal na negosyo. Tumuro si Vicar sa kanyang ilong at sinabing kaya niya itong amuyin. Sa katotohanan, kabisado na niya ang mga lugar na iyon mula pa sa nakaraan niyang buhay. Namangha si Chihuahua sa tila perpektong kakayahan ni Vicar sa pagsisiyasat. Biglang bumukas ang pinto at may isang kawani ang sumugod sa loob, naputol ang kanilang usapan. Ipinabatid nito na humihiling ng pagpupulong ang Youth Autonomy Association ng Bulwagang Bayan. Para kay Chihuahua, inaasahan na niya ang ganitong balita. Ngunit sa panig ni Vicar, malinaw ang kanyang pagkaasiwa sa grupo at sa kanilang paghingi ng audience. Ipinaliwanag ni Chihuahua na ang samahan ay binubuo ng iba't ibang angkan at itinatag ng ikalawa at ikatlong henerasyon ng 7 katutubong pamilya ng Baskerville. Sa kabila ng pangalan nito, isa lamang itong magarbo at magulong samahang panlipunan. Malamang ay may reaksyon ang mga kabataang pinuno nito sa bagong batas ni Vicar. Sa huli, tahimik na nabuo sa isip ni Vicar ang kahulugan ng kanilang paglapit. Ang mga target na matagal niyang hinihintay ay nagsisimula ng magpakita ng galaw. Napangiti si Vicar ng malamig at iminungkahi na panahon na upang lipulin ang mga pesteng unti-unting sumisira sa lungsod. Sa kailaliman ng naglalagablab na aliwan, sa loob ng isang mataas na uri na club na matatagpuan sa pinakamarangyang hotel ng Underdog City, kasalukuyang nagaganap ang isang magarbong handaan. Ang VVIP Lounge, na inupahan sa halagang 10 milyong ginto para sa 6 na oras, ay puno ng 7 pangunahing kasapi ng Youth Autonomy Association. Ang mga naroon ay pawang ikalawa at ikatlong henerasyon ng 7 makapangyarihang pamilya sa loob ng teritoryo ng Baskerville, mga batang isinilang sa impluwensya at kayamanan. Masigla ang paligid habang nagtatayo sila ng tore mula sa mga baso, binubuhusan ito ng mamahaling alak, at ipinagmamalaki ang presyo ng bawat bote. Habang tumataas ang hugis piramid na tore ng salamin, inutusan ng isang lalaking blonde ang mga waiter na inumin ang natapong alak sa mesa. Agad namang sumunod ang mga ito, halos damay-la sa mesa na parang mga aso, at nagpasalamat pa sa pagkakataong malasahan ng isang napakahalagang inumin. Pag-upo ng blonde sa sofa,
Buong yabang niyang ipinagmalaki ang kanyang kayamanan, sinasabing gaano man kalaki ang kanyang gastusin ay palaging bumabalik ang kanyang pera. Isa sa kanyang mga kasama ang nagsabing lahat ng iyon ay dahil sa mga Baskerville, na abala lamang sa pagpapalawak ng teritoryo at walang pakialam sa kalakaran ng mga alipin. Madali raw mangidnap ng mga barbaro at ipagbili ang mga ito dahil sa proteksyon ng Baskerville. Sumang-ayon ang iba, sinasabing dahil dito ay hindi na nila kailangang mangamba sa imperial na pamilya. May isa pang nakisabat at nagsabing ang mga Baskerville mismo ang nagiging pananggalang nila, kaya lalo silang ligtas. Inihalintulad pa niya ang angkan sa mga asong pangaso na laging handang sumunod sa kanilang utos. Tinawanan yun ng Blonde at mariing sinabi na ang mga Baskerville ay mga hanggal lamang na marunong humawak ng espada at madaling manipulahin. Ikinwento niya ang insidente sa angkan ng Masasyanero, kung paanong naitulak nila ang Cicerone at pinanood ang Baskerville na sila mismong pumatay sa isa sa pinakamatapat na angkan. Habang nagpapatuloy ang usapan, nabanggit ang isang bagong pangalawang konsul na nagngangalang Vicar, mula sa apelyidong Van. Tinanong ng Blonde kung may nakarinig na ba tungkol dito. Nang walang sumagot, iminungkahi niyang turuan ng leksyon ang batang opisyal. Ang plano ay anyayahan ito sa isang marangyang handaan na puno ng alak at kababaihan, at pagkatapos ay ipapabayad sa kanya ang lahat. Tiwala ang Blonde na ang isang 15 taong gulang ay walang kakayahang magsumbong, lalo na kung mauubusan ito ng pera. Nagkatawanan ng grupo habang pinag-uusapan ang kanilang balak. Maya-maya, pumasok ang isang waiter na may kasamang mga babae at inanunsyo ang kanilang pagdating. Sabik na tumingala ang grupo, ngunit napansin ng isa sa kanila ang isang batang lalaki na kasama ng mga babae. Nagtaka siya kung bakit naroon yun. Hindi rin alam ng waiter ang pagkakakilanlan ng bata at sinabi lamang na pumasok ito ng may buong kumpiyansa kaya walang nagtangkang hamarang. Ang batang iyon ay si Vicar. Biglang hinablat ng waiter ang kanyang buhok at galit na hinanap ang dahilan ng kanyang presensya. Sa sandaling yun, nagliyab sa galit ang mga mata ni Vicar at tila nagyelo ang buong silid. Nagulat ang lahat sa biglaang pagbabago. Habang lumalapit si Vicar sa grupo, napansin ng waiter na ang kanyang braso ay nabaluktot sa imposibleng anggulo, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit. Isa sa mga kabataang una nang nakapansin kay Vicar ang napabulalas sa pagkagulat. Ipinakilala ni Vicar ang sarili bilang Vicar Van Baskerville. Inulit ng lalaki ang pangalan at saka lamang niya napagtantong ito ang bagong pangalawang konsul, dahilan upang magtaka siya kung bakit naroon ito. Tahimik na ipinaalam ni Vicar na sila mismo ang nag-anyaya sa kanya. Napagtanto ng Blonde na lumalala ang sitwasyon at sinubukang pag-aani ng atmosfera sa pamamagitan ng tawa, sinasabing kahanga-hanga ang pagdating ni Vicar. Habang nagbubulungan ang Blonde at isa sa kanyang mga kasama tungkol sa plano, napagkasunduan nilang ituloy iyon at tingnan kung paano haharapin ni Vicar ang bayarin sa pagtatapos ng handaan. Hindi na napigilan ni Vicar ang sarili. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa at pinatigil ang walang saysay na usapan. Sa isang iglap, sumabog ang buong mesa. Nagkalat ang mga baso at alak sa sahig, at napatingin ang lahat sa gulat. Hindi makapaniwala ang Blonde sa nasaksihan. Sa kanyang isipan, agad niyang inisip ang kakayahan ni Vicar, kung nagawa nitong pasabugin ang tore ng alak sa pamamagitan lamang ng paghipo. Doon niya napagtantong si Vicar ay isang ganap ng bihasa. Ang isa sa kanyang mga kasama ay pabulong na naglabas ng galit at takot, hindi makapaniwalang inakala nilang bata lamang si Vicar. Sinigawan siya ng Blonde at sinabing sila ay mga bihasang mandirigma at dapat kumilos. Ngunit nanatiling nakapako ang takot sa kanilang mga katawan, batid nilang matatalo sila sa isang iglap kung lalaban. Biglang ipinatong ni Vicar ang kanyang kamay sa balikat ng isa sa kanila. Sa sobrang takot, bigla nitong nasambit na sila ang magbabayad ng lahat ng inumin. Napagtanto ng lalaki na nagkamali siya ng nasabi. Ipinahiwatig ni Vicar ang tunay nilang balak na ipapasan sa kanya ang buong bayarin. May isa pang nagsalita upang itanggi iyon, ngunit halatang nanginginig ang kanyang tinig. Sinubukan ng Blonde na muling ayusin ang sitwasyon, sinasabing nais lamang nilang subukin si Vicar dahil sa katiwaliang lumalaganap sa Underdog City. Ayon sa kanya, nais lamang nilang tiyakin na ang bagong pangalawang konsul ay hindi madaling matukso ng alok ng lungsod. Ngunit sa puntong yun, malinaw na sa lahat na mali ang napili nilang kalaban. Sumang-ayon ang isa sa mga kasamahan ng lalaking Blonde,
Sinasabing tila taglay ni Vicar ang kakayahang mamuno at handa silang sumunod. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang kumilos si Vicar. Inatake niya ang lalaking pinakamalapit sa kanya gamit ang isang hampas na parang palad ngunit ang anyo ay tila kuko ng isang mabangis na hayop. Mariin niyang sinakal ang sikmura ng lalaki at tahimik na ipinaabot ang isang mabigat na mensahe. Maaaring subukin ng amo ang kanyang aso, ngunit kailanman ay hindi dapat subukin ng aso ang kanyang amo, anuman ang sitwasyon. Pagkatapos, hinarap ni Vicar ang iba pa at ipinakita ang malamig na titig. Ipinahiwatig niyang tila wala silang pakialam sa kanyang ginawa dahil sa pera at kapangyarihang hawak nila. Binalaan niya sila na wala pa silang tunay na nakikitang nakakatakot sa mundong ito. Ibinagsak niya sa sahig ang lalaking hawak niya at tinapakan ang mukha nito. Muli niyang tinignan ng grupo, worry hinihintay kung nauunawaan nila ang dahilan ng kanyang ginawa. Kung hindi, malinaw na pareho ang hahantungan nila. Nanginginig sa takot ang mukha ng lalaking blonde habang pilit niyang ipinapahayag na nauunawaan nila ang dahilan. Ngunit sinipa ni Vicar ang ulo ng lalaking kanyang tinatapakan at ipinahiwatig na kung tunay nga nilang nauunawaan, batid na rin nila kung ano ang susunod niyang gagawin. Nagliyab ang galit ng grupo. Tinawag siyang bastardo ng blonde, habang ang isa pa ay nagpahiwatig ng paghamon, worry nagtatanong kung sa palagay niya ay makakalusot siya sa ginawa niya. Sa isang iglap, lumitaw si Vicar sa mismong harapan ng pangalawang lalaki. Isa-isang binanggit ang mga krimeng ginawa ng grupo, pagdukot, ilegal na kalakalan ng mga alipin, at paglapastangan sa angka ng Baskerville. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagkabigla nang marinig ang mga kasalanang matagal nilang itinatago. Sinuntok ni Vicar ang lalaki at ipinakita na ang mga hayop ay hindi natututo hanggat hindi tinuturuan. Sa kanyang mukha, lumitaw ang isang malamig at mapanganib ng ngiti, hudyat na handa na siyang magbigay ng aral sa mga suwail na nilalang. Sa loob ng isang madilim na selda ng bilangguan, dalawang lalaki ang nakatayo na may magkaibang anyo. Si Vicar ay kalmado at walang bahid ng emosyon, samantalang si Chihuahua, ang pangkalahatang kalihim, ay halatang balisa at nag-aalala. Sa harap nila ay ang lalaking blonde, bagbog at sugatan, patuloy na sumisigaw at nagbubunyi ng pagbabanta. Ipinagmamalaki nitong gagantay ang kanyang ama at sisirain sila kapag siya'y nakalaya, at ipinangakong hindi niya kailanman patatawarin ang ginawa sa kanya. Hindi napigilan ni Chihuahua ang kanyang pagkabalisa at hinarap si Vicar, ipinahihiwatig ang kanyang pagkabigla sa kalupitang ginawa. Sa kanyang pananaw, labis na ang pinsalang tinamo ng lalaki. Ngunit nanatiling walang pakialam si Vicar. Lumapit siya sa selda na may malamig na ngiti, ipinahiwatig na ni hindi pa siya nagsisimula. Lalong nabigla si Chihuahua at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig nang banggitin ni Vicar ang balak na lipulin ang lahat ng tiwaling opisyal na bumuo ng isang kasuklam-suklam na samahan. Para sa kanya, malinaw sa asal at kay abangan ng mga ito na wala silang wastong pagpapalaki at tuluyan na nilang nilapastangan ang awtoridad ng Baskerville. Habang patuloy ang pagmamakaawa ng lalaking blonde at ng kanyang mga kasama, ipinangakong ibibigay ang lahat kapalit ng kanilang buhay. Nagpahayag ng pag-aalala si Chihuahua sa magiging ganti ng kanilang mga pamilya. Batid niyang duwag man ang mga yon, may lakas pa ring gumanti sa likod ng anino. Ngunit nanatiling panatag ang ngiti ni Vicar. Ayon sa kanya, ang mga pamilyang yun ay nakatali rin sa kriminal na sindikato ng Underdog City at walang lakas ng loob na humangal. Tungkol naman sa ebidensya, ipinahiwatig ni Vicar na mayroon siyang sariling paraan. At kung wala man, kaya niyang lumikha ng sarili. Sa kanyang isipan, wala nang saysay ang mga mangyayari pagkatapos nito. Batid niyang paparating ang isang malaking pagbabago sa mundo, at malamang ay muli siyang ipadala sa digmaan. Kahit hindi yun mangyari, alam niyang aalis din siya sa lungsod sa oras na pumasok siya sa akademya. Tumayo siya sa harap ng mga bilanggo, malamig at walang awa ang kanyang mga mata. Isa-isa niyang binigkas ang kanilang mga kasalanan, human trafficking, pagdukot, panunuhol, blackmail, pananakot, pananakit sa pamamagitan ng mga tauhan, at pagpatay. Agad na itinanggi ng lalaking blonde ang lahat at humingi ng ebidensya. Ngunit ngumiti lamang si Vicar at ipinahiwatig na kung may patunay, handa ba silang tanggapin ang kaparusahan. Napayuko ang lalaki, bakas ang pagkakasala sa kanyang mukha, worry handang isakripisyo ang sarili upang hindi madamay ang angkan. Sa sandaling yun, may isang lalaking kalbo ang pumasok, may dalang isang supot.
Tinawag niya si Vicar, at hindi na nagulat ang huli sa kanyang pagdating. Inilapag ng lalaki ang supot at ipinaalam na tapos na ang kanyang iniutos. Nagpasalamat si Vicar sa maagap na paghahatid. Binuksan niya ang supot at inilabas ang iba't ibang kasangkapan, maingat na inayos sa ibabaw ng isang tela. Habang ginagawa niya ito, hindi napigilan ng lalaking kalbo ang magsalita, sinasabing sa 30 taon ng pagpapahirap sa mga tao ay ngayon lamang siya nakakita ng mga kasangkapang ganoon kabangis at nakakatakot, at hindi niya maisip kung paano naisip ni Vicar ang mga yon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.